Iniwan ng isang mayamang lalaki ang kanyang asawa, isang babaeng may kriminal na rekord at ang kanilang sanggol sa gitna ng malamig na gabi dahil nahihiya siya sa kanyang nakaraan. Akala niya ay nabura na niya ang lahat ng bakas ng nakaraan magpakailanman, ngunit maraming taon na ang lumipas, nang muling matakbuhan niya ang babae sa isang reunion ng dating kaklase, ang ginawa nitong aksyon ay nagiwan sa kanya ngang walang masabi. Bumagsak ng malakas ang mabigat na bakal na pintuan. Natisot ang batang babae at lumuhod sa isang lusak sa labas ng fire exit ng isang maluho at matayok na gusali sa lungsod ng Maynila. Ang manipis na flannel na kumot na nagmadaling ibinalot ni Maria para sa 3 buwang si Andres ay halos nasabit sa mabigat na pinto ng bakal. Bigla na lamang pumihit ang malamig na hangin ng Nobyembre at tumama sa mukha niya. Ang sanggol. Nararamdaman ang malamig na kahalumigmigan na tumatagos hanggang sa buto, ay agad na umiyak ng malakas sa sakit. Ang matigas at hindi pamilyar na boses ni Daniel ay bumaktas mula sa kabilang bahagi ng makapal na kahoy ng pintuan. Huwag hadyang manatili ang giyong espiritu rito, galit na boses na tumago sa metal, malinaw at puno NG galit. Ang kaking tagapagmana ay hindi magdadala NG dugo NG isang kriminal. Lumayo ka na, presong babae. 2,500 pisong papel ang lumabas sa puwang sa ilalim ng pintuan at nahulog sa basa-basang lusak. Umupo si Maria sa malamig na semento. Pumasok ang hangin sa ilalim ng kanyang manipis na diaket, kaya nanginig ang kanyang balikat. Mahigpit na niyakap ang umiyak na bata sa kanyang dibdib, sinubukan niyang takpan ang mukha ng bata mula sa malamig na mga patak ng ulan gamit ang kanyang palat. Parang panaginip siyang nasa bangungot. 2 oras lamang ang nakalipas, buo at masaya pa ang kanyang buhay, ligtas at matibay. Nang gabing iyon, ang mainit at maluwag na kanilang apartment ay may amoy ng inihaw na karne at kasiyahan. Si Daniel ay umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan. Pumasok siya sa koridor ng may matulin na hakbang, itinatapon ang kanyang mahal na leather bag sa upuan, at nang hindi pa man natatanggal ang kanyang kurbata, diretso siyang pumunta sa kusina. Namumula ang kanyang mukha, mayroon siyang determinadong galaw, puno ng kaguluhang sigla at kagalakan. Kumuha ng baso. Maria, ipinagutos niya mula sa pintuan, sabay na hinihila ang isang mahal na boteng champagne mula sa isang papel na bag, na pirmahan na ang kontrata. Nahalal ako sa board of directors. Ibinaba ni Maria ang telaeng plato, at tumingin sa kanyang asawa ng may mainit na ngiti. Sa edad na 28, si Daniel ay mukhang isang lalaking eksakto kung paano hawakan ang mundo. Ang kanyang suot ay perpektong napalakat, malinis ang ahit na mukha, at ang kanyang mata ay nagliliwanag ng kumpiyansa, halos may kahariang kintab. Ipinagmamalaki niya ang matibay na pamilyang kanilang itinatayo. Mahusay niyang tinanggal ang foil mula sa bote. Ang tapon ay pumutok pataas sa kisame, umaapaw ang bula sa madilim na marble na mesa, ngunit hindi man lamang napansin ng lalaki. Ibinuhos niya ang baso at halos inubos. Hindi niya maisip kung gaano kalahat ang pangako ng kinabukasan na ito. Ang bagong senior manager ay nagpunta ng pabalik-balik sa kusina, kinukuha ang manset ng kanyang puting polo. Ito ay isang ganap na naibang antas ng pamumuhay. Tunay na tayong kabilang sa mataas na uri ngayon. Hindi na magkakaroon ng estranyo, walang mahihirap sa ating bilog. Bukas ay kakain tayo ng hapunan kasama ang vice president ng parent company. Akyat na tayo sa mas mataas na uri, naintindihan mo ba? Lumapit si Maria, gustong itaas ang kanyang braso sa balikat ng asawa upang ibahagi ang kagalakang ito, ngunit tumanggap siyang malamig at tahimik na galaw ng pagtanggi. Tumanggi si Daniel, nagbuhos ng pangalawang baso para sa kanyang sarili. Isang bagay lamang. Bumaba ang kanyang boses. Tumingin ang kanyang mata sa salamin ng kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Ang pamamahalaang korporasyon ay talagang nag-aalala tungkol sa seguridad. Ang aming departamento ay nagmamasid ngayon sa malalaking kontrata ng gobyerno. Ang mga ahente ng seguridad ay susuriin na ngayon ang lahat ng aking mga kamag-anak. Susuriin nila ako ng mabuti. Anumang malabong relasyon, utang, at lalo na mga legal na issue ay malalantat. Ang aking reputasyon ay dapat na perpekto, ganap na malinis, kung hindi ang appointment ay mababawi sa loob ng isang araw. At palalabasin nila ako sa kumpanya ng may tatak ng kahihiyan. Naramdaman ni Maria ang kalamigan sa kanyang likod. Ang masalitang ito ay hindi lamang parang simpleng balita sa trabaho, ito ay parang isang hatol na kamatayan. Dahan-dahan na ibinabang ang kanyang kamay, at ang kanyang daliri ay instinktibong kumapit sa gilid ng kahoy na mesa, naghahanap ng patungan. Sa loob ng 2 taon ng kanilang pag-asawa, nagdala siya ng isang nakatakot na lihim sa kanyang puso, inilibing ito ng malalim, umaasang ang nakaraan ay hindi na muling babangon.
Natakot siyang sabihin ang katotohanan mula pa sa maunang araw ng kanilang relasyon. Natakutin ang magandang, matagumpay na lalaking iyon. Ang lalaking sa ilang kadahilanan ay napansin ang tahimik, mabaling accountant na siya. Nagnasa siya para sa simpleng kaligayahang pangbabay, ngunit nang maglaon ay huli na. Nagpakasal sila, ipinanganak si Andres, at naging isang tunay na pamilya. Ngunit ngayon, malinaw na kung ang Security Department ng korporasyon ay magsasagawa ng investigasyon. Hahanapin pa rin nila ang galumang dokumento, at sa oras na iyon, ang pagsisinungaling ay makiking pagtataksil. Napagtanto ni Maria na kailangan niyang aminin na yon para sa katapatan sa amang ang kanyang anak, para sa kanilang makasamang kinabukasan. Daniel. Mahinhin ang kanyang boses. Ngunit ang kaunting panginig ay nagpapakita ngang matinding pag-init. Kailangan ko sa iyo ngang isang bagay. Bago simulan ngang kanilang ngagwardiya ang pagsusuri. Huminto si Daniel, itinataas ang baso. Bahagyang nalito ang anyo sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin. Lihim bang humingi ng pautang para sa isang maliit na bagay para sa bahay? Maria, babayaran ko na ang iyong utang ngayon, kasama ang bonus pa. Huwag akong patawanin. Hindi. Hindi tungkol sa pautang. Sinubukan ni Maria na itaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga mata. Ang hangin sa kusina ay biglang naging nakakasakal na nakakatakot. Mayroon akong kriminal na record, Daniel. Dati akong nakulong. Isang matagal, mabigat na katahimikan ang sumaklob sa apartmen. Narinig niya ang tahimik na ingay ni Andres na maliit na humihilik sa kanyang kuna sa kabilang silid. Ang asawa niya ay tinitigan siya, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng liwanag at kasiyahan, pinalitan ng maputlang, mahigpit na anyo. Ano ang sinabi mo? Marahang nagsalita siya, halos hindi marinig. Mangyaring pakinggan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo, pakinggan mo ako. Lumapit si Maria ng isang hakbang, ngunit si Daniel ay instinktibong lumayo. Ang maluha ay bumukad sa kanyang lalamunan, na nagpapahirap sa pagsasalita. Kaagad pagkatapos ko ng pag-aral, nakatanggap akong trabaho bilang assistant accountant sa isang kumpanya ng konstruksyon. Nung panahong iyon ay hindi ko naintindihan ang tungkol sa buhay at wala ring kilala. Ang direktor ng kumpanya, isang mature, kagalang-galang na laki, ay inabot niya ako tulad ng sariling anak, pinupuri ako, tinutulungan ako ng prahanggang sa sweldo at tinatanong kung suot ako ng makapal na damit. Ganun ako lubos na nagtiwala sa kanya. Hindi ko kailanman nakaroon ng ama. At sa araw na kailangan naming harapin ang isang malaking tax audit at ang pagkumpiska ng dokumento, biglang bumagsak siya sa opisina. Isang bukol ang nakpababa ang kanyang pahinga. Bawat salita ay mahirap, tulad ng pagbubukas ng lumang sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Pinahawakan niya ang kanyang dibdib, huminga siya sa sahig, sumisigaw na titigil ang kanyang puso, humingi ng doktor na matawagan, at idinampi ang isang tambak ng invoice at urgent na quote sa aking mga kamay. Maria, anak ko, sinabi niya. Pumirma ka para sa akin, kailangan ko nang pumunta sa ambulansya. Mabilis tayo, malapit na itong maging huli. Ikinakabit ko sa pamilya ang iyong sarili, tulungan mo ako. At pumirma ako. Isang gago na may 10 taong naive. Hindi ko man lang tiningnan ang mga papel na iyon. Gusto ko lang siyang tulungan. Ngunit iyon ay mapekeng paglilipat ng pera para sa Magadumi Company. Milyon-milyong piso ang nabulsa. Bumagsak ang baso sa marble na mesa, lumilihang maingay na tunog. Hindi sumagot si Daniel. Nakatayo lamang siya doon at tinitigan siya tulad ng isang ganap na estranyo, isang nakaabala. Nang nalantat ang lahat, ang direktor ay gumaling ng kamangha-mangha. Ang mamainit na luha ay sa wakas ay dumaan sa pisngi ni Maria. Nagupa siyang pinakamagaling, pinakamahal na mga abogado sa lungsod. Sa pagdinig, mahusay nilang ibinigay ang lahat ng kasalanan sa akin. Sinabi nila na ang isang matalinong batang babae mula sa pabahay ng Aulila, ay sinamantala ang tiwalangang pamamahala at nagpatupad ng panlilinlang gamit ang electronic keys. Ang abogadong ibinigay sa akin ng estado ay nagnanga at tumingin sa labas ng bintana sa buong pagdinig. At ang mayamang amo ay nakaupo sa korte ng may eleganteng suite, sinusubukang itago ang kanyang ngisi. Hininga ni Maria ng malalim, wala akong kahit isang sentimo, wala akong magulang para kumuhang mabuting abogado, dalhin ang kaso sa pahayagan, o kahit na protektahan lamang ako. Hinatulan akong estado eng 2 at kalahating taon sa isang ordinaryong bilangguan. Pinagsilbihan ko ang buong hatol, mula simula hanggang katapusan. Napatigil si Daniel sa malamig na espasyo eng kanilang kitchen, kailangan niyang magbayad eng halaga para sa kasakiman ng iba at sa kanyang sariling kamangmangan sa kabataan.
Lumapit si Mariang isa pang hakbang pasulong, iniabot ang kanyang kamay sa asawa ng may desperadong pag-asa. Daniel, lubha akong natakot na sabihin sa iyo. Akala ko ay nakalipas na ang nakaraan, ngunit ngayon ay mayroon na tayong anak na lalaki, mayroon kang akin. Hindi na ako nag-iisa sa mundong ito. Ipaliliwanag natin ang lahat sa iyong security department. Ipapakita ko sa iyo ang dokumentong korte. Kahit ang isang hindi abogado ay makakakita na ang lahat ng ito ay ginawa. Iyon ay isang pakakamaling ang kabataan. Matagal ko na itong binayaran. Sabihin mo sa akin na malulutas tayo nito. Ang luha-luha ng mga mata ni Maria ay nagliwanag ng panalangin. Nagnasa siyang maramdaman ang mainit na yakap ng kanyang nga braso, marinig ang kanyang simpleng, matatak na mga salita. Na siya ay mananatili sa tabi niya, na walang magpapahintulot sa kanya na masaktan, na makasamang haharapin nila ang problemang ito. Ngunit ang mukha ng lalaki ay nagbago ang kulay. Ang masayang pagpapanatag ay nawalan ng walang bakas, pinalitan ng matinding pagkatakot para sa kanyang sariling karera. Tumingin si Daniel sa mainyunat na kamay ng babae nang may pakasuklam at biglang lumayo patungo sa bintana, tulad ng natatakot na madungisan. Malulutas ba tayo nito? Ang kanyang boses ay parang pilit at walang katotohanan. Alam mo ba ang ginawa mo? Ikaw ay isang convicted criminal. Asawa ng isang miyembro ng Board of Directors, isang kriminal na dati nang nakulong dahil sa financial fraud. Daniel, wala akong kasalanan. Sinabi ko sa iyo ang katotohanan. Sinubukan ni Maria na lumapit ng mas malapit, ngunit binasak ng lalaki ang kanyang kamay ng marahas. Sino ang nagmamalasakit? Kahit kasalanan mo ito o hindi, sumigaw si Daniel. Namumula ang kanyang mukha. Isa kang magnanakaw sa seguridad ng departamento ng korporasyon. Dahil sa iyo, bukas ay maalis ako sa kumpanya ng may kahihiyan. 10 taon akong nagtrabaho para sa posisyong ito, 10 taon ng pagtatayo ng relasyon, nagpapakumbaba sa mataong may impluensya para maabante. At ngayon ay desidido kang sirain ang buong buhay ko sa isang gabi? Ang maliit na si Andres ay nagising sa kanyang silit dahil sa galit na iyak at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang mahinang, mapanghinging iyak ng bata ay tila nagpukaw sa lalaking desperado para sa kanyang karera, ngunit sa kabaliktarang direksyon. Ibinaling ni Daniel ang kanyang galit na tingin sa abaniko na pintuan ng silit ng bata. Ang aking anak na lalaki, nag-ingit si Daniel, humihinga ng bilis. Nanganak ka ba sa panahon ng kahirapan? Anong dumi ang iniuwi mo sa aking tahanan? Huwag kang mangahas na magsalita tungkol sa ganitong bata. Nagulat si Maria at lumayo sa asawa ng may takot. Nagmadali siyang tumakbo papunta sa silid tungo sa kuna, ngunit hinawakan ni Daniel ang kanyang siko ng marahas. Ang kanyang nga daliri ay pinindot ang kanyang braso, nagdudulot ngang sakit. Wala nang natitira sa elegante, kumpiyansang lalaki na kanyang nakasama sa loob ng 2 taon. Sa harap niya ay isang takot, makasariling lalaki, handang gumamit ng anumang malupit na pamamaraan upang mapanatili ang kanyang katayuan. Magayos ka nga John. Binunot ni Jasija papunta sa koridor, gustong palabasin siya sa loob ng 5 minuto. Palabasin? Gabi na ngayon, Daniel, baliw ka ba? May sanggol doon, makakasakit ito. Nakawala si Maria, tumakbo sa kuna at kinuha si Andres na umiyak. Ang sanggol ay umiyak ng malakas, nararamdaman ang mabilis na tibok ng pusong kanyang ina. Sumunod si Daniel, marahas na hinatak ang pinto ng wardrobe at, nang hindi man lamang tumitingin, itinatapon ang lumang payong jacket ng kanyang asawa sa sahig, kasama ang unang manipis na flanel na kumot na nahanap niya. Sinabi ko sa iyong lumabas sa aking apartment. Kung matuklasan nila ang tungkol sa iyo, mawawala ang lahat sa akin. Bukas ay hahanapin ko ang diborsyo at ayaw ko kang makita dito muli. Hinawakan niya ang kanyang nga balikat at marahas na itinulak siya sa koridor. Sinubukan ni Maria na mahigpit na yakapin ang sanggol upang hindi ito mahulog. Gamit ang kabilang kamay niya, instinktibong kinuha ang isang lumang bag ng dokumento sa mesa sa tabi ng kama, nagmamadaling pinasok ang itinapon na kumot dun. Binuksan ni Daniel ang pintuan at inakay siya sa hagdan. Ang modernong gusali ay may bukas na balkonahe sa halip na saradong pasukan, at ang isang daloy ngang malamig na hangin ay agad na pumasok sa kanyang mapaa. Ngayon ay nakaupo siya sa malamig na semento. Sarado ang pintuan. Ang ulan ay halongang unang butil ng ulan yelongan season, unti-unting nagiging mapait na baksak. Si Andres ay umiyak. Ang maliit na mukha niya ay namumula sa malamig na hangin. Ang tingin ni Maria ay nakatutok sa madilim na metal na pintuan ng dating apartment.
Sa kabilang panik ng pintuan ay ang lalaking nagtataksil sa kanya ng mas mabilis pa kaysa sa pakawala ng bula sa champagne sa kanyang baso. Pagkatapos ay tumingin siya pababa sa 200 pisong papel na lumulutang sa maruming tubig sa kanyang paanan. Sa anumang ibang pagkakataon, kahit kahapon lang, hindi siya hahawak nga ito. Pinigilan siyang kanyang dignidad na kumuhang pera na itinapon tulad ng limos. Ngunit ngayon, may isang sanggol na nanginginig sa lamig sa kanyang nga braso. Ang dignidad ay naging isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang umaabot sa genizang tubig. Kinuha ni Maria ang basang pra at inilagay sa bulsa ngang suot na damit. Mahirap na tumayo, ang ngabinti niya ay nangliit sa lamig, at ibinalot ng manipis na flannel na kumot ang kanyang mabalikat, tinatakpan ang ulo ng bata para maprotektahan ito sa hangin. Hindi siya kumatok, hindi na makaawa o nagmakaawa. Mahigpit na niyakap ni Maria ang kanyang anak na lalaki, lumiko mula sa nakaraang buhay, at bumaba sa madilim, malamig na hagdan patungo sa hindi pa kilala. Ang matigas na bahagi ng lumang mop ay nakatuktok sa posteng dingding ng may mapurol na tunok. Ang amoy ng basa-basang semento at bleach ay matagal nang sumira sa madingding ng murang kasama sa boarding house sa labas ng lungsod. Ibinaba ni Maria ang mabigat na basahan sa galvanized na balde. Ang tubig ay malamig tulad ng yelo. Ang murang kemikal ay agad na naksunok sa malalim, hindi pa gumagaling na ngabitak sa makasukasuan ng kanyang daliri, ngunit ang batang babay ay nagingipit at nagpatuloy sa trabaho. Si Andres ay marahang nagihilik, nakurukot sa kanyang dibdib sa isang luma, gusot na kumot ng balahibo. Mainit ito. Mayos na kinikiyot ni Maria ang mop sa marumi-ruming na hagdan ng ibang gusali, sinusubukang ilipat ang timbang ng kanyang katawan ng malinaw upang hindi gumawang ang anumang biglang galaw at gisingin ang kanyang anak na lalaki. Ang diborsyo ay napakabilis. Ginamit ni Daniel ang lahat ng kanyang nga koneksyon at pera upang kumpletuhin ang nga papeles sa loob lamang ng ilang linggo. Nagmamadali siyang alisin siya sa kanyang perpektong curriculum vitae, tulad nagpaklilinis naman sa isang mahal na South. Ang dating asawa niya ay nagbabawas ng maliit na bahagi ng kanyang maliit na opisyal na sweldo para sa child support. Halos hindi sapat ang pera para bumili ng isang pakete ang lampin. Bumalik si Maria sa paggamit ng kanyang maiden name. Ngayon, isa na siyang matapang, mag-isang babae na lumalaban sa buong mundo. Upang mabayaran ang upa sa maliit na silid sa boarding house at bumili ng maayos na gatas para sa bata, tumanggap si Maria ng trabaho bilang janitor sa 3 makakaibang lugar. Isang 24 oras na botika, isang murang salon sa basement, at 2 katabing 5 palapag na apartment building. Ang pagod ay naging kanyang laging kasama, pumipindot sa kanyang ngabalikat at mababang likod. Nakalimutan niya kung anong pakiramdam ngang tuloy-tuloy na pagtulok ng higit sa 4 na oras. Nang gabing iyon, nagising si Andres na may matinding ubo. Agad na nakmulat si Maria ngang mata, tumayo mula sa lumang sofa, at lumakat papunta sa kuna. Mabilis niyang tinanggal ang kumot, inilagay ang kanyang malabi sa noo ng anak at humabi ang kanyang ulo. Ang bata ay nakalaknat. Nang may nanginginig na makamay, lumabas siya ng isang lumang mercury thermometer. Ang manipis na pulang marka ay patuloy na umakyat hanggang sa 39.5 degrees. Ang bata ay humihinga ng mabilis at mabilis. Ang kanyang ngapisngi ay naglilaw ng hindi karaniwan, ang maliliit na kamay ay nakabuklod sa pag-alala. Nagmadaling nagbihis ni Maria, ang kanyang anak ng makapal na damit, ibinalawot sa kanyang mismong manipis na dayaket ang suot na sweater ngang bata, at tumakbo sa madilim na kalsada. Ang 24 oras na botika ay 3 blok lamang ang layo. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumagos hanggang sa buto, nagpapasabok ng malamig na ulan sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Lahat ng kanyang inisip ay nakatuon sa mainit na pahinga ni Andres. Ang maningning na neon sign ng botika, isang berdeng krus, ay masakit sa mata. Sa loob ng tindahan ay may amoy ng gamot, tuyong halaman, at peppermint. 2 tao ang nakatayo sa isang aktibong counter. Nakayakap ni Maria si Andres, na nagpapatuloy pa rin sa proseso, pagkatapos ay pumila, tahimik na nanalangin na mabilis na lumipas ang oras. Sa kanyang turn, humingi siyang matibay na gamot para babaan ang laknat para sa mga bata. Ang parmasyutiko, isang matandang babay na may pagot na mukha at matigas na mga labi, ay sumagot. Lumingon siya sa istante, kinuha ang isang maliit na kahon ng sirup mula sa karton, inilagay ito sa isang kristal na plato malapit sa cash register, at sinabing ang halagang kailangan. Isinalpak ni Maria ang kanyang kamay sa bulsang dayaket, kinuha ang isang dakot na barya at ilang luhang papel na pera. Iyon ang pera na natanggap niyang nakaraang gabi para sa paklinis ng salon.
Ibinuhos niya ang pera sa kristal na plato at nagsimulang mabilis na bilangin ang pera gamit ang kanyang manggadaliri. 10 piso, 10 pa, 5 piso, 1. Ang parmasyutiko ay binuntuhang hininga, personal na tinipon ang manggabarya at nagbilang ng mabilis, propesyonal. 20 piso pa ang kulang, po. Ang boses ng empleyado ng botika ay tuyo at walang pakialam. Gamit ang isang bihasa na galaw, itinulak niya ang kahon ng sirup pabalik sa likod ng salamin. Kunin mo o huwag hadlangan ang pila. Natigilan si Maria. Nagmadaling pinalo niya ang mga walang lamang bulsa nga riyaket, pagkatapos ay inilagay ang kamay sa likod na bulsa nga niyang maong. Wala. Isang lumang bus ticket lang. Pakiusap, tumingin si Maria sa parmasyutiko nang may nagsusumamong tingin. Ang bata ay may mataas na laknat, halos 40 degrees. Wala akong ibang gamot sa bahay. Dadalhin ko ang 20 piso bukas ng umaga. Totu, naglilinis akong sahig para sa inyo papalitan ng araw. Tanungin ninyo ang shiftmate ninyo, kilala niya ako. Ito ay botika, hindi organisasyon ng kawanggawa. Nagalit ang parmasyutiko, inilagay ang gamot sa ilalim ng kontar. Hindi pinahihintulutang magbigay ng utang. Ang cash register ay hindi magtutukma. Susunod. Isang malaking lalaki na may mabalahibo ang balbas, nakakagaspang ang mabigat na diaket mula sa likod. Babae, kung wala kang pera ay umalis ka na. Gabi na. Gusto ngang kataw na umuwi na, bulong niya, lumalapit ng mas malapit sa bintana. Naramdaman ni Maria ang sobrang kahihiyan. Namula ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang ganap na kawalan ng lakas. Nakatayo siya sa gitna ng isang maliwanag, malinis na silid, mahigpit na nakayakap sa isang mahina, walang depensa na bata, at hindi makakapalit kahit ngang pinakamura at pinakakaraniwang gamot. Ang mapait na damdaming iyon ng kawalan ng lakas ay agad na nagpalala sa kanya ngang ospital sa lupngang bilangguan. Dun, sa maiting na kama sa tabi niya, isang batang preso ang namamatay, tanging dahil sa kakulangan ng kinakailangang antibiotics. Nakaupo rin si Maria sa tabi niya nun. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, at wala siyang magawa. Walang nagmamalasakit sa buhay ngang isa pang tao kung walang nagbabayad sa kanila. Nagumapaw ang mainit na mga luha. Ibinaba ni Maria ang kanyang ulo at lumabas sa malamig na kadiliman nga hating gabi, sinusubukan na ibaba ang laknat ng bata gamit ang malamig na tubig. Ngunit sa sandaling iyon, isang kulubot na kamay sa lumang lana na guwantes, ang mga daliri ay putol-putol, inilagay sa salamin sa tabi ng cash register. Isang 100 pisong papel ang nahulog sa itaas nga naiwan sa luhang barya ni Maria. Ibuhos mo na para sa kanya ang kaunting sirup, mahal ko, at ibigay ang sukli sa kanya. Isang malat ngunit mahinahon na boses ang lumabas. Lumingon si Maria. Sa likod niya ay nakatayo ang isang maliit, payat na matandang lalaki sa isang lumang mahabang kulay abuhing dayaket at isang malambot na scarf. Salamat. Maraming salamat. Ibabalik ko ang lahat, Toto. Ibigay sa akin ang inyong address, dadalhin ko ito bukas. Mabilis na pinunasan ni Maria ang kanyang maluha gamit ang kanyang kabilang kamay, tinanggap ang mahalagang kahon mula sa kamay ng lalaking mukhang bimbin anglop. Galingan mo ang bata, na. Huwag kang tumayo sa labas ng hangin kasama ang isang may sakit na bata. Malumanay, at maingat na itinulak ng matanda siya palayo mula sa cash register. Hindi mo kailangang ibalik sa akin. Magdating mo sa hustong gulang, makakatulong ka sa iba. Pagbabalik sa kanyang malamig na silid, binigyan ni Maria si Andres ng isang kutsarang matamis na sirup. Isang oras na ang lumipas, ang mataas na laknat ay nagsimulang bumaba. Ang pahingangang bata ay naging mas regular, at ang bata ay natulok ng mahimbing at mapayapa. Umupo si Maria sa gilid niyang sofa, nakasuot pa rin ang diaket, tinitingnan ang mukha niyang kanyang natutulok na anak na lalaki. Nang gabing iyon, mahigpit na hawak ang plastik na botelyang gamot sa kanyang nga magaspang na kamay, nangako siya sa sariling ngang matibay, hindi na mabagogo. Magtatayo akong isang pader para sa atin, anak, bulong niya sa kadiliman ng silid. Gagawin ko ang lahat, ilalaan ko ang lahat ng lakas ko, ngunit hindi na tayo kailanman kailangang tumayo sa harap ng iba ng may nakabukal na kamay na nakmamakaawa, at walang sinuman sa lungsod na ito ang mangahas na tawagan tayong basura. 2 linggo pagkatapos, nagsimulang gumaling si Andres. Ang pediatrician sa City Clinic ay nag-prescribe ng mandatoryong kurso ng physical therapy upang ibukod ang mga komplikasyon ng baga mula sa matinding bronchitis. Ang paggamot ay naganap sa inpatient department ng Children's Hospital NG Langsod. Ang mahabang koridor ay may amoy ngang panlinis, nilutong repolyo,
at ang laging nakabitin na damdamin ng pag-asa sa malugar na pinaglalamang ng doktor para sa buhay. Naghihintay sa labas ngang opisina para sa kanyang turn, nakaupo si Maria sa matigas na kahoy na bangko. Sa tabi niya, isang batang babae na may gusot na dayaket ay tahimik na umiyak, ang mukha ay nakatago sa kanyang dalawang kamay. Sa kanyang mahita ay isang tambak ng medikal na record, mga sertipiko na may asul na selyo, at mga resibo mula sa mga pribadong laboratorio. Nalito na naman sila sa kode, nanananggis na babae, nagsasalita sa sarili sa desperasyon. Naglabas nege kota ang departamento. Ang operasyon ay mahal at komplikado, at tinatanggihan ng insurance fund ang record sa ganitong paraan. Sinasabi nilang hindi tukma ang estimate sa diagnosis. Hindi ko na naiintindihan ang bilang na ito. 3 araw na akong hindi natutulog. Saan na ako pupunta ngayon? Naningit si Maria sa mga papel na nakakalat sa hitangang isa. Mga column ng numero, mga code ng produkto, mga account ng klinika, mga coefficient ng komplikasyon. Ang lahat na ito ay lagi na isang lohikal, madaling maunawaan na wika para sa kanya. Isang wika na dati niyang kailangang bayaran ng mahal gamit ang kanyang sariling kalayaan dahil sa pakakamaling ng iba, ngunit naintindihan niya ito ng perpekto. Ang kanyang utak ay agad na nagsimulang bumuong isang istruktura. Malumanay siyang humipo sa balikat niyang umiyak na babae. Hayaan mong tingnan ko. Ako ay accountant. Tumingin ang babae ng may gulat, ang namumula, luha-luha na mga mata ay nagbukas ng malawak, ngunit mapakumbaba na ibinigay ang tumpok ng dokumento. Mabilis na dumaan si Maria sa malinyangang teksto. Ang gulo sa kanyang ulo ay agad na nayos sa isang malinaw, maayos na sistema. Naintindihan ko na. May mali sa pangunahing diagnostic code dito. Ang manumero ay napalitan. Kaya ang automatikong kwota ng departamento ay hindi naisalamin sa database. Kinuha ni Maria ang isang balpen mula sa kanyang bag at binaliktad ang isa sa mga reseta upang isulat sa blangkong bahagi. At dito, 2 beses niyang kinuha ang gastos sa anestesia, parehong sa preliminary at final estimate. Kaya ang halaga ay pinalaki, at tinatanggihan ng fund. Isusulat ko para sa iyo ngayon ang isang simpleng proseso, aling silit ng ospital ang pupuntahan, ano ang sasabihin sa head nurse, at aling eksaktong nga numero ang hihingin sa bagong form. Kung susundin mo ito, malulutas ang lahat sa loob ng kalahating oras. Mabilis na binalangkas ni Maria ang isang malinaw na plano nga aksyon, inayos ang mahiwalay na dokumento sa tamang kronolohikal na pagkakasunod-sunod, at ikipit ang nga ito gamit ang isang paperclip na nahanap niya sa pintuan ng bintana. Masyadong abala siya sa manumero kaya hindi niya napansin ang isang bata ngunit napakaseryosong babae, mga 30 taong gulang, na nakatayo malapit at maingat na sinusunod ang lahat ng kanyang ginagawa sa lahat ng oras. Nagsuot siya ng simpleng ngunit maayos na gray na suit, may makapal na frame na salamin, at ang kanyang muka ay nagpapakita ngang natatanging pagod ng isang taong araw-araw ay nakakakita ngang kasawian ngang iba at nagsisikap na malampasan ito. Nang ang babay na nakaupo sa tabi niya sa bangko ay taos-pusong nagpasalamat kay Maria, kinuha ang nga papeles at tumakbo para magulit ng pagpaparehistro sa unang palapag, ang babaeng may salamin ay lumapit. Ang pangalan ko ay Carmen, nagpakilala siya, umupo sa bakanteng upuan sa tabi. Ako ay isang social worker. Ako at isang maliit na grupo ng mga voluntaryo ay nagsisikap na tulungan ang nga inang tulad mo, na tinanggihan ang suporta ng estado. Nagipong kami negabawat sentim online. Nakikipagnegosasyon sa mega klinika. Ngunit ang aming mega papeles ay magulo. Walang sinuman sa aming grupo ang nakakalam kung paano ay reconcile ng tama ang nga charitable na donasyon sa maulat at invoice mula sa special na care unit. Ang nga pagkakamali sa papeles ay nag-aaksaya nga mahalagang oras. Makakapaglaan lamang kami nga napakaliit na halaga, literal na para lamang sa magastos mula sa donasyon. Ngunit hindi ka nakahanap ng trabaho? Tinitigan ni Maria si Carmen. Walang kahit isang bahit ng awa o pagmamaliit para sa inang at batang mababa ang suot, at walang kahit isang tumpak na kayabangan sa seryosong tingin ng babay. Tanging tuyong pagod, propesyonal, at isang apurahang pangangailangan ng tulong mula sa isang eksperto. Naalala ang pangakong matandang babay sa botika, tumango si Maria. Tatanggapin ko ang trabahong ito. Ibigay mo ang iyong manengga papeles. Ang bagong trabaho ay naging napakahirap, ngunit iniligtas nito si Maria mula sa mapanghimasok na iniisip at kalungkutan. Sa gabi, nang si Andres ay natulog pagkatapos ng pagod na araw, nakaupo siya sa lumang mesa sa kusina at binuksan ang karton na folder na naglalaman ng invoice. Isang lumang, gasgas na komputer ang marahang bumubulong sa ilalim ng kanyang mabilis na daliri. Inayos ni Maria ang perpektong kaayusan para sa komplikadong pinansyal na kalagayan ng voluntaryo.
Nagtatayo siya ngang isang transparent, malinaw, at ganap na legal na sistema ngang pagulat. Si Carmen ay masayang-masaya. Salamat sa Tefekili Maria, ang tiwalangang gadonador sa kanilang maliit na grupo ay nagsimulang mabilis na tumaas. 3 buwan pagkatapos, habang binubuhat ang isang komplikadong quarterly report tungkol sa pagbilingem nga bihirang gamot para sa pediatric na kanser, natuklasan ni Maria ang isang napakakakaibang patan, ang pangunahing supplier ng gamot, kung saan nagtrabaho ang mga voluntaryo ni Carmen ng higit sa 1 taon, ay naglilabas ng invoice para sa mga gastos sa transportasyon at double billing. Ang ma-invoice na ito, sa gitna ngang dose-dose ng komplikadong medikal na terminolohiya, ay mahusay na nagtago ang mga bayad sa transportasyon at matinding pinalaking presyo para sa pag-imbak ang gamot sa espesyal na kondisyon. Sa unang tingin, ang lahat ay tila lehitibo, ngunit ang boses ngang bihasang accountant ay agad na nagsalita ngang kahinahunan. Hindi natulog si Maria ng 3 gabi. Sinaliksik niya ang mga lumang archive na dokumento, na-access ang mga pampublikong listahan ng presyo ang nakakumpetensya sa online, at inihambing ang mga presyo sa merkado hanggang sa huling sentimo. Ang konklusyon ay malinaw at nakakatakot. Ang isang malaking supplier ay lantarang naknakaw ngang milyon-milyong piso na donasyon ng nga tao para gamutin ang mga malubhang may sakit na bata. Ang galit ay nagbigay sa kanya ngang lakas. Naglatag si Maria ngang isang detalyado, matibay na argumento ngang pinansyal na ulat. Bawat numero, bawat kita ay pinatunayan ng hindi mapagtatanggihang ebidensya at binanggit ang mga kontrata. Nang umaga na, ibinigay niya ang makapal na dilaw na folder. Ang iskandalo ay sumabok ng tahimik, walang atensyon ng media, ngunit mapanira. Ang supplier ay naigipit ng hindi mapagtatanggihang ebidensya, pinagbantaan ng isang malaking demanda at pampublikong atensyon. Sa takot na makaapekto sa kanilang reputasyon sa merkado, ibinalik ng kumpanya ang bawat peso na ninakaw, walang kulang. Ang napakalaking halaga ay naipundar at agad na inilipat sa mga account hanggang gabatang nahihintay ang operasyon. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Carmen kay Maria. Nanginginig ang kanyang boses sa excitement. Hiniling niyang pumunta si Maria sa isang bagong address agad, nang hindi nagpapaliwanag ng higit pa. Ito ay isang maluwag, maringal na opisina sa pinakaitaas na palapak ng isang luxury commercial center. Isang malaking lalaki na may kulay abuhing buhok, tuwid ang katawan, ay nakaupo sa likod ng isang malaking oak na mesa. Ang matindi, mabigat na tingin niya ay nakatungo kay Maria nang pumasok siya. Si Ernesto ay isang pambansang antas ng mamumuhunan, isang taong dumaan sa mahigpit na paralan ng negosyo ng nga dekada at nagtatayo ng kanyang steel empire batay sa mahigpit ngunit tapat na mga prinsipyo. Lumabas na siya pala ang lihim at pinakamalaking tagapagtustos para sa kanilang maliit na grupong voluntaryo sa lahat ng oras. Nakaupo si Carmen sa isang mesa sa tabi, nerbiyosong hinahawakan ang laylayan ng kanyang diaket. Mahinahon na lumapit si Maria at umupo sa upuan na inaalok sa harap na kabilyonaryo. Maingat ko itong binasa ang iyong pagsusuri, Elena. Ang boses ni Ernesto ay mababang, pantay, at walang emosyon. Inilagay niya ang malaking palat sa dilaw na folder na pinuyat ni Maria sa buong gabi. Hindi ka lamang natuklasan ngang fraud sa mga deliveries. Ikaw ay ganap na legal at walang kahit isang butas, hinarangan mo ang lahat ng liwanagan ngang paktakas para sa kanila. Naisave mo ang aking pera. Ngunit higit sa lahat, naligtas mo ang nga buhay ng mga taong dapat ay nakatanggap ngang perang iyon. Nakpatong ang mataas na tao sa kanyang mahal na leather chair at pinisan ang kanyang nga daliri. Matagal ko nang pinlano na dalhin ang aking charitable na gawain sa bagong antas. Nagtatayo akong isang malaki, sistematikong pondo na may napakaseryosong pondo, umabot sa milyon-milyon. Kailangan kong CFO, na ganap ko mapagkakatiwalaan. Isang taong magtatayo ngang ganap na mapagkakatiwalaang sistema ng pananalapi. Inaalok kita ngang posisyong ito. Ang sahot ay katumbas ng iyong kakayahan. Tumingin si Maria sa kanyang makamay na nasahitan niya, sa mga bitak sa balat na hindi pa ganap na gumagaling mula sa murang kemikal at yelo sa pasukan. Naalala niya ang natakot na mukha ni Daniel, naalala ang kanyang nga salita tungkol sa security department at ang malinis na reputasyon na ginamit niya para itaboy ang kanyang sariling anak sa labas. Tuwid na tumingin si Maria kay Ernesto. Walang saysay ang magsinungaling sa taong ito. At wala siyang intensyong magsimulangang bagong buhay na may lumang kasinungalingan. Iginagalang ko ang inyong tiwala, ngunit hindi ko matanggap ang alok na ito, Ernesto. Sumigaw si Carmen sa gulat at takot, ngunit ang mamumuhunan ay hindi man lamang kumibo. Bahagya siyang kumorap, naghihintay sa kanya na magpatuloy. Ang pangalan ko ay Maria Santos, matapat na nagsalita si Maria,
ang tingin ay hindi tumitinag sa mabigat na titik ng amo. Meron akong kriminal na record, na-charge ng malakihang financial embezzlement, at nakulong ng 2.5 taon. Ang dating amo ko ay maingat na nag-set up ng bitag para sa akin, ngunit opisyal na nahatulan ng korte na nakasala ako. Kung hirangin ninyo ako sa isang opisyal na posisyon bilang direktor, ang unang mamahayag na magpasyang imbestigahan ang background ng pamunuan ng pondo ay ibibunyak ang lahat at sisirain puri ang inyong reputasyon. Isusulat ng mga pahayagan na ang para sa mga may sakit na bata ay ibinigay sa isang dating kriminal. Hindi ko papayagan ang banal na layuning ito na madungisan dahil sa aking nakaraan. Isang mabigat na katahimikan ang lumawak sa malaking opisina. Ang tanging tunok ay ang mahinang ingay ng trapiko sa kalye, malayo sa ibaba, sa labas ng panoramik na bintana. Tumingin ang mataas na tao sa batang babae na nakasuot ng lumang gray na sweater. Ang babaeng kukuntang tumanggihan ng 6-figure na sweldo, isang sariling opisina, at mataas na katayuan, para lamang maprotektahan ang karangalan ng kanyang charitable na pondo. Dahan-dahang tumango si Ernesto. Ang matitigas na ugat sa kanyang mukha ay humina, ang tingin ay naging malambot. Nung nakaraang mga dekada, nakita ko ang maraming taong may malinis na record ngunit bulok ang kaluluwa. Maria, sabi niya ng may malalim na paggalang. Ang iyong katapatan ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang sertipiko ang walang record. Nakapasa ka sa isang pagsubok na hindi mo alam na kailangan mong gawin. Ibinaling niya ang kanyang makapangyarihang tingin kay Carmen. Kaya. Magpatuloy tayo tulad nito. Carmen, ikaw ang magiging opisyal na executive director ng pondo. Ikaw ang makikipag-usap sa press, magugupit ng ribon, sasagutin ang panayam, at papirmahan ang dokumento sa publiko. Ikaw ang magiging mukha ng organisasyon. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Maria. At ikaw, Maria, ang magiging aking shadow strategist. Ikaw ang mananagot para sa lahat ng pananalapi ng pondo, bawat sentimo. Ang iyong opisina ay nasa likod ng saradong pinto, walang pangalan. Walang kamera. Walang mamamahayag. Walang social gatherings. Ngunit walang desisyon tungkol sa paglalaan ng kapital, walang pagsusuring ng mga klinika ang lalampas sa iyong paningin. Ang tunay na kontrol ay nasa iyong makamay. Sumasangayon ka ba sa mga kondisyong ito? Naalala ni Maria ang pangako sa malamig na silid ng boarding house. Ang pader na nangako siyang itatayo upang protektahan ang kanyang anak na lalaki ay maari na ngayong itayo. Higit pa rito, maari na itong maging proteksyon para sa libu-libong ibang bata. Tuwid ang likod at may kumpiyansang sumagot. Nang araw na iyon, ang matibay na pundasyon ay inilatag para sa napakalaking pondo na sa lalong madaling panahon ay magiging kilala sa pangalang Pusong ang Ina. Isang mabigat na kristal na baso ang nahulog sa malaking mahogani na mesa nang may maulap na tunog. Nainip na niluwagan ni Daniel Cruz ang buhol ng kanyang mahal na sutlang kurbata at tumingin sa labas ng panoramik na bintana ng opisina. Mula sa ika-40 palapag, ang lungsot ay mukhang isang pattern ng maliliit, maliwanag na ilaw, ang uring ng paliwanag na matagal na niyang pinag-aralan. 15 taon na ang lumipas mula sa fatiful na gabing iyon noong Nobyembre. Sa edad na 43, nakamit na ni Daniel ang lahat ng kanyang inaasam sa kabataan. Nagmamayari siyang isang investment company, may personal na driver, kumakain ng hapunan kasama ang mataas na opisyal, at madalas na lumilitaw ang kanyang mukha sa mga pahina ng maimpluwensyang business magazine. Ngunit walang sinuman sa lungsod na ito ang nakakalam na sa likod ng maningning, mahal na anyo ay nagtago ang isang malawak, nakakatakot na kawalang laman. At ang kawalang lamang ito ay mabilis na sinisira siya mula sa loob. Tumingin si Daniel sa pulang folder na naglalaman ng kumpidensyal na mga ulat sa pananalapi sa harap niya. Tuyo ang kanyang bibig. Ang parent company ay nasa bingit ng ganap na pagbagsak. Maraming taon nang walang ingat na pamumuhay, gawing ng paggamak sa magkasosyo, at walang ingat, walang pag-isip na magkapautang ay humantong sa katotohanan na hindi na nila kayang bayaran ang mga utang. Ang pinansyal na piramid na maingat niyang itinayo ay nagsimulang gumuho. Ang pagkabangkarote at mga kriminal na paratang ay ilang linggo na lamang ang layo. Isang tao lamang ang makakaligtas sa kanya. Si Ernesto, isang pambansang anyo, isang bilyonaryo na may walang pintas na reputasyon at mahigpit na mga prinsipyo. Ang pagsasanip sa kanyang korporasyon ay makakatulong kay Daniel na bayaran ang kanyang nautang. Kinabukasan, balak nilang makita sa isang pribadong hapunan ng mamiyembro ng Board of Directors sa Imperial Hotel para pirmahan ang panghuling dokumento. Nanalangin si Daniel na ang security team ni Ernesto ay walang panahon para mahanap ang anumang kahinaan sa kanyang mga ulat. Nagbukas ang pintuan ng opisina nang hindi kumukuwatok. Lumabas si Christina.
Sa edad na 22, ganap siyang tumukma sa modelo ngang kasintahan ng isang matagumpay na lalaki, ayon sa pag-unawa ni Daniel. Ang mapulang baro ay mahigpit na nakabalot sa kanyang katawan. Ang mabuhok na pinalawik ay nakabitin sa kanyang nabalikat, at ang matamis na pabangong amoy ng mahal na pabango ay agad na kumalat sa buong opisina. Lumapit siya sa leather sofa. Ang mga boses ng high heels ay tumatahol. At itinatapon ang maliit na bag dun ng may pagmamayari. Daniel, kain ba tayo sa restaurant o nagsayang lang ba ako nga 2 oras para magpagupit ng buhok? Tumingin siya sa kanyang perpektong nga kuko ng hindi nasisiyahan, ang kanyang buong kilos ay nagpapakita nga pakabagot. Sa pala, nangako ka na sa akin ng diamond necklace na iyon. Ang mababay sa salon ay naghihintay na ipakita ko ang bagong alahas. Nakanguso si Daniel. Ang mapanghimaksik at demanding na boses niya ay nakakasagabal, ngunit mabilis siyang nakbalik ng katatagan at naksuot ng mukhang isang may-ari na nakpapalayaw sa kanyang sarili. Hindi siya interesado sa babaeng kito. Isa lamang siyang mahal, magandang dekorasyon, isa pang patunay ng kanyang tagumpay, ang bagay na desperado niyang sinusubukan na ikumbinse sa kanyang sarili. Halika na, Christina, bibilhan kitang kwintas. Lumakat siya patungo sa salamin, iniayos ang kanyang polo sleeve ng may pamilyar na galaw. Ngunit bukas gabi ay mayroon tayong mahalagang evento. Sa parehong Imperial Hotel kung saan kakain akong business dinner, ang aming malumang kaklase ay naghahanda para sa reunion. Doktor. Guro, ordinaryong inhinyero na nagtatrabaho para sa pamahalaan. Natawa si Daniel, inayos ang kanyang buhok. Dapat ipakita sa mga taong ito kung ano ang hitsurang tunay na para. Ang pinakamainam ay para bukas. Gusto ko na tumingin sa atin ang mana ito at maunawaan kung sino ang nakakahalaga ng kanilang sa buhay na ito. Nasisiyahang ngumiti si Christina. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na mas mataas siya kaysa sa maordinaryong tao. Gayunpaman, tumingin si Daniel sa salamin at napagtanto na kailangan niya ang mapangakit, walang laman na kapaligiran na ito. Kailangan niyang makita ang inggit sa mga matang kanyang nga dating kaklase upang maramdamang mahalaga bago ang nakatakot na pagpupulong kasama ang mamumuhunan bukas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa maluwag, maliwanag na opisina ng charitable fund na pusongay na, isang ganap na naibang buhay ang masayang nagaganap. Ang lugar ay may amoy ng sariwang kape at tinta ng mga bagong brosyo. Ang isang film crew mula sa isang pambansang television channel ay nagtatrabaho sa sentro ng malaking bulwagan. Isang batang mamamahayag na hawak ang mikropono ay nagtatanong kay Charmen, ang pangkalahatang direktor ng pondo. Sa loob ng 15 taon, ang dating seryosong social worker ay naging isang kumpiyansa, maringal na babae, na maaring makatiwala sa harap ng anumang madla. Charmen, sa nakalipas na taon, ang inyong organisasyon ay nakatulong sa paggamot ng higit sa 400 bata na may matinding kapansanan, sabi niyang mamahayag sa harap ng kamera. Ngayon, parang pakaing katang-isip iyon. Paano kayo nakakaikik ng napakalaking pondo? At higit sa lahat, paano ninyo pinapanatili ang ganap na transparent na reputasyon? Mahinahon na ngumiti si Charmen at iniayos ang kanyang salamin. Ang lihim ay nasa aming koponan at prinsipyo. Hindi namin ginagamit ang mga donasyon para sa malakas na advertising. Ginagamit namin ang mga ito para iligtas ang mga buhay. Bawat piso sa aming pondo ay may tiyak na layunin, at handa kaming mag-account sa anumang autoridad ng regulasyon para sa bawat piso. Habang si Carmen ay may kumpiyansang sinasagot ang mga tanong ng mamahayag, umaakit ngang lahat ng atensyon. Sa likod ng makapal na frosted glass na pader, ang tunay, tahimik na trabaho ay nagaganap. Sa isang maliit, maayos na opisina na walang pangalan sa pintuan, nakaupo si Elena Santos. Sa edad na 40, kamanghamanghang maganda siya. Hindi siya napagod ng kahirapan. Sa kabaliktaran, pinahusay niya siya at naging isang babay ng pambihirang lakas. Ang kanyang buhok ay mayos at eleganteng nakabun. Ang malambot na beige na cashmere na jacket ay mahinahon na nakaatang sa kanyang nga balikat, at isang maikli, kislap na real pearl necklace ang nagliliwanag sa ilalim ng maliwanag na liwanag sa paligid ng kanyang leg. Walang kahit isang makinang na detalye, walang kahit isang logo na ipinapakita sa kanyang anyo. Tanging katahimikan, kumpiyansa, at mataas na dignidad. Maingat na pinag-aralan ni Elena ang komplikadong spreadsheet sa screen. Sa harap niya ay mga invoice mula sa mga espesyal na klinika sa Singapore at Estados Unidos. Nagtatrabaho siya ng may mataas na konsentrasyon, ang tingin ay mabilis na dumadaan sa mga hanay na data. Natutuklasan ni Elena ang pinakamaliit na mga pagkakamali sa mga estimat, nakikipagnegosasyon ng diskwento sa mga bihirang gamot kasama ang nga punong doktor ng departamento, at nagpapadala ng mga bayat na nakakahalaga ng milyon-milyon.
Siya ang punong pinansyal na estratehista ng Puso na Ina Foundation. Sa pamamagitan ay isang makitid na stripe nga transparent na salamin, napagpasyahan niya ang tingin ni Carmen. Ang direktor ng pondo ay bahagyang tumango upang magpahayag ng pasasalamat at nagpatuloy sa pagsagot sa susunod na tanong ng mamahayag. Tumugon si Elena ng may maliwanag. Mainit na ngiti at bumalik sa screen. Hindi niya kailangan ang katanyagan sa publiko. Hindi niya kailangan ang panayam o flash ng kamera. Kailangan lamang niya ang katiyakan na bukas umaga, ang isang batang lalaki mula sa isang malalayong lungsod ay magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay dahil ang pondo ay nakaayos ngang kanyang operasyon sa tamang oras. Naalala niya ang pangako na ginawa niya sa isang malamig na boarding house 15 taon na ang nakalipas. Nagtayo siyang isang pader, at ngayon ang pader na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanyang anak na lalaki kundi pati na rin sa libu-libong ibang pamilya. Pagkatapos makumpleto ang huling ulat ng araw, maingat na isinara ni Elena ang kanyang laptop at inilagay ang mga dokumento sa ligtas. Mayroon siyang mahalagang bisita ng gabing iyon. Isang oras pagkatapos, ang kanyang mapagkakatiwalaang kotse ay huminto sa harap ng Regional na Pediatric Heart Center. Sinalubong siya ng mga koridor ng ospital ng pamilyar. Bahagyang hindi kanais-nais na amoy ng quartz lamps. Malinis na bedsheet, at ang damdaming ng pag-asa na laging naroon sa malugar na lumaban ang madoktor para sa buhay. Umakyat si Elena sa ikatlong palapak at pumunta sa opisina ng koordinasyon. Bahagyang bukas ang pintuan. Ang punong doktor ng klinika, si Dr. Jose, ay nakatayo ng nakalikot sa pintuan sa tabi ng malaking bintana, tinatanaw ang kalye sa hapon. Lumingon siya nang marinig ang magaang nayabak niya. Sa edad na 48, si Dr. Jose ay ang uringang taong agad na nakdulot ng kapayapaan. Mayroon siyang malawak na mga balikat, bahagyang yumuko sa paulit-ulit na stress, pagod ngunit mabait na mga mata, at matibay, kumpiyansang nga kamay ng isang bihasang siruhano. Hindi siya nagsusuot ng mga mahal na suit. Ang kanyang surgical scrubs ay nakalugay dahil sa mahabang shift sa operating room, ngunit bawat galaw niya ay nagbibigay ng ganap na, hindi matitinak na kumpiyansa. Elena. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha sa isang sinsere, malambot na ngiti. Halika. Kakapagluto ko lang ng sariwang kape, tunay na Turkish coffee, hindi iyong mula sa vending machine sa koridor. Nakpuyat ka na naman ba sa opisina, Dr. Jose? Lumapit si Elena, nagpapasalamat na tinatanggap ang mainit na tasa ng kape mula sa malalaking kamay niya. Mabango ang kape, bahagyang maasim. Mahirap ang nakaraang gabi. Isang maliit na pasyente sa silid numero 3, 15 oras naming sinigurado ang buhay niya. Malalim na buntong hiningang siruhano at pinunas ang mukha ng dalawang kamay, ngunit ngayon ay matatak na siya. Ang subsidya mula sa pondo ay dumating sa tamang oras. Natanggap at na-install namin ang kinakailangang balbula. Salamat. Umupo sila sa malumang, mahalimong armchair, nagaharap sa isa't isa. Tinitignan ni Dr. Jose siya nang hindi humihiwalay. Sa mga koridor ng ospital, maraming nurse ang nagdududa tungkol sa espesyal, punong respetong relasyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa 3 taon ng pagtratrabaho ng makasama, hindi sila kailanman lumampas sa hindi nakikitang hangganan, palagi nilang pinapanatili sa lupngang propesyonal na komunikasyon. Bawat isa sa kanila ay nagdadalangang sariling bigat mula sa nakaraan, ngunit ngayong gabi ay naiba. Ang naipon na pagod ay nagalis ngang kanilang pangaraw-araw na mga proteksyon. Elena, lagi kang nagliligtas sa iba, bigla na nagsalita si Dr. Jose ng mahina. Ibinaba niya ang tasa sa mesa at bahagyang humiga. Ngunit ako ay doktor. Ang aking propesyon ay makita ang sakit, kahit ang mataong sumusubok na itago ito. Dala mo ang isang malaking bigat, tulad ng natatakot ka na kung ihihinto mo ang iyong mabalikat kahit isang segundo at pahintulutan ang iyong sariling maging mahina, mababaliktad ang lahat. Ibinaba ni Elena ang kanyang ulo. Ang mainit na kape sa tasa ay bahagyang nanginginig, sumasalamin sa panloob na pakikipaglaban niya. Wala akong karapatang maging mahina, Dr. Jose. Ang pundong ito ang aking responsibilidad. Ang buhay ngang babata at ang aking anak na lalaki ay nasa likod ko. Kailangan kong maging malakas. Ang malakas din ay kailangan ng pahinga. Ang kanyang boses ay malambot ngunit nakakumbinsi. 10 taon na ang nakalipas, sa kabilang kwarto, sa kabilang ng pader na ito, nakahiga ang aking asawa. Tumingin si Elena sa kanya nang may gulat. Hindi pa siya nagsasalita tungkol sa kanyang pamilya dati. Mahirap para sa kanya na sabihin ito. Makikita mo iyon sa tensyon ng kanyang mukha. Ang kanyang kanser ay mabilis na umusat, nagpatuloy ang siruhano, tinitingnan ang labas ng bintana.
Araw-araw ay hawak ko ang kutsilyo sa aking mga kamay. Niligtasan ko ang naganap na estranyo mula sa bingit ng kamatayan. Kinuha ko ang nakasong mukhang pinakawalang pag-asa. Ngunit para sa pinakaminalal ko, ganap akong walang lakas. Nakaupo ako sa tabingang kanyang kama, pinanut siya na unti-unting humina araw-araw, at wala akong magawa. Mula nun, nakubling ako sa mundo, lumubog sa trabaho, nagtatrabaho ng buong gabi para hindi mabali sa walang lamang apartment. Ibinaling niya ang pagod, malalim na tingin sa Elena. Ngunit nang unang lumitaw ka sa mga koridoring ito, agad kong nakita ang isang taong tunay na naunawaan ang pagkawala at kawalan ng lakas. Isang taong may nasugatan na kaluluwa, ngunit napakamaliwanag. Ang mga salita ni Dr. Jose ay humipo sa pinakamasakit, pinakamahigpit na napanatiling punto. Sa loob ngang maraming taon, naktayo si Elena ngang matibay na pader ngang kalayaan sa paligid niya. Sanay siyang mag-isa sa lahat ng desisyon. Ngunit ngayon, sa tahimik na opisinang ito, may amoy ngang gamot at masiglang kape, nakikinig sa pag-amin ngang isang malakas na lalaki, biglang napagtanto niya kung gaano siya kapagod sa pagtatangkilik sa lahat ng mag-isa. Maingat niyang inilagay ang tasa sa gilid ng mesa. Ang kanyang nga daliri ay bahagyang nanginginig. 15 taon na ang nakalipas, sa isang katulad na malamig na gabi ngang Nobyembre, nagsimulang dahan-dahang magsalita si Elena. Nanigas ang kanyang boses. Pinaalis ako ng aking asawa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ngang lahat ng nga taon, hindi niya itinanggol ang anumang bagay. Kinukwento niya kay Dr. Jose ang lahat. Tungkol sa bahay nga ulila at sa kanyang sariling kawalang malay, tungkol sa panlilinlang ng direktor, at sa korte, tungkol sa 2.5 taon sa bilangguan. Kinukwento niya ang malamig na hangin sa bukas na balkonahe, ang 3 buwang si Andres na umiiyak sa manipis na kumot, at ang 2 luhang 50 pisong papel na itinapon ng isang lalaking pinakatiwalaan niya sa maruming tubig. Ang maluhan na pinilit niyang pigilan para sa kanyang anak at sa trabaho ay tahimik na dumaan sa kanyang pisngi. Hindi ito maingay at feminin. Ito ay isang pagtakas para sa matagal na pinagsalangsang na sakit, sa wakas ay nakakita ngang isang ligtas na lugar upang may baba at isang taong may pagmamahal na nakikinig. Hindi nagsalita si Dr. Jose Ng nga walang kwentang salita ng kaliwan. Alam niyang, sa sandaling iyon ang nga salita ay hindi kailangan. Tumayo lamang siya sa kanyang upuan, lumapit sa kanya, lumuhod sa isang tuhod sa sahig ng ospital at hinawakan ang nanginginig na mga kamay niya. Ang malalaking, mainit na kamay niya ay mahigpit na niyakap ang mamanipis na daliri niya. Tumingin siya sa kanila at sa maliliit na paklat sa kanyang balat, ang mamarka ngang hirap na trabaho sa nakaraan at manggabur ngang murang kemikal sa boarding house. Hindi siya lumayo. Wala ni isang kalamnan na gumalaw sa kanyang mukha, wala kahit isang pahiwatig ng pakasuklam. Maingat na itinaas ni Dr. Jose ang kanyang kamay, sa kanyang malabi at pinakisapan ang bawat paklat. Hindi ka na kailangang magbantay ngang sarili, Elena, matibay niyang sinabi, tumingin sa kanyang nga mata. Hindi na kontra sa lamig, hindi na kontra sa malupit na mga tao. Hindi ka na nag-iisa. Nanumpa akong hindi ko kailanman papayagan ang sinuman na masaktan ka muli. Tumingin si Elena sa nakayuko niyang ulo, ang maputing buhok sa kanyang sentido. Naramdaman niya ang kanyang hawak, ang tahimik na lakas niya, kumakalat ng tunay na init na matagal na nakalimutan papunta sa kanyang malamig na katawan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 15 taon ng mahirap na pakikipaglaban, naramdaman niya ang sariling hindi lamang mahigpit na direktor ng pondo, kundi isang buhay na babae. Isang babaeng pinahahalagahan at minamahal hindi dahil sa kanyang pagiging kapakipakinabang, kundi simpleng dahil siya ang kanyang sarili. Sa katapusan ng gabi, bumalik si Elena sa kanyang maluwag, maliwanag na apartment sa gitna ng lungsod. Ang maliwanag na liwanag mula sa mga dingding na ilaw ay malumanay na nagliliwanag sa koridor, lumilika ang mainit na kapaligiran. Lumabas si Andres mula sa kanyang silid. Sa edad na 15, mas matangkat na siya sa kanyang ina ng kalahating ulo. Mayroon siyang malawak na mga balikat, tuwid na tikas, at direktang, bukas na tingin mula sa matalino, seryosong nga matang mas mature kaysa sa kanyang edad. Nagsuot siya ng perpektong tailored na navy blue na suit. Ang kanyang puting polo ay nakabukas hanggang sa pinakataas na butones. Kamangha-mangha ang hitsura mo, inay. Ngumiti siya ng mainit, lumapit sa kanya. At talagang malaki na rin ang iyong anak. Inayos ni Elena ang lapelangeng diaket ng kanyang anak nang may pagmamalaking pag-iingat ng isang ina. Mayroon silang mahalagang evento ng gabing iyon na dapat dalawin. Pupunta sila sa isang pribadong hapunan para sa Board of Directors ng kanilang charitable fund, na gaganapin sa sikat na restauran ng Imperial Hotel.
Kinukulitan ni Ernesto si Elena na naroron, kahit man lamang bilang espesyal na panauhin, upang talakayin ang susunod na taon na badyet. Tumingin si Elena sa kanyang anak at biglang naramdaman ang pamilyar na pagkabalisa na tumataas sa kanyang puso. Lumaki si Andres nang walang ama. Hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanyang anak, hindi kailanman nag-imbento ng magagandang kwento tungkol sa isang piloto, marino o bayaning polar explorer. Nang tinanong ni Andres, ipinakwento niya ang tungkol sa pahiwalay niya at ni Daniel ng tapat at walang anumang labis na emosyon. Tahimik na nakinig si Andres, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid at hindi na kailanman binanggit pa ang usapang iyon. Ngunit si Elena, tulad ng anumang mapagmahal na ina, ay nakakita ngang mas malalim kaysa ron. Napansin niya na noong bata pa siya, paminsan-minsang nanunuot siya ang may pagnanasang tingin sa maamang naglalarong basketball kasama ang kanilang mga anak sa paaralan. Napansin niya sa batang lalaki ang tigas at kalakasan na katangian ng maagang paglaki, ang hindi maiwasang mangyari sa mga batang napilitang maging tagapagtanggol ng kanilang mga ina ng masyadong maaga. Andres, pakinggan mo. Malumanay siyang humipo sa kanyang braso, tumingin sa kanyang na mata. Kung hindi ka komportable na pumunta sa hapunan ngayong gabi maraming matatandang estranyo, mapartner, at maraming ingay maari kang manatili sa bahay, naiintindihan ko. Kaya ko ito. Tumingin sa kanya si Andres ng ganap na payapa at mahinahon. Walang pag-alangan o pagdududa sa kanyang mamata. Lahat ay mayos, inay. Hindi ako pumunta para sa kanila o para sa masarap na pagkain. Pumupunta ako bilang opisyal na kasamahan ng aking ina. Kinuha niya ang susinga apartment mula sa istante at magalang na binuksan ang pintuan para sa kanya, hayaan siyang mauna. Huwag kang mag-alala para sa akin. Mayroon akong lahat ng kailangan ko para maging masaya. At ang isang lalaking nagtataksil sa kanyang anak para sa isang komportableng opisyal na upuan ay hindi nararapat sa ating oras kahit isang segundo. Tara na, mayroon tayong trabaho. Tumingin si Elena sa kumpiyansa, mature na mga matang iyon. Ang takot at nakabang pagkakamali ay agad na natunaw. Napagtanto niya na tama ang kanyang ginawa. Hindi lamang siya nag-alaga ng anak, kundi nagpalaki rin ng isang tunay na mapagkakatiwalaang lalaki. Mabilis niyang sinuot ang kanyang paboritong beige na jacket, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng pinto ng may magaan na puso. Wala pang isang oras na ang natitirang oras sa pinakamahalagang pulong ng kanyang buhay, ang pulong na magtatakda ng lahat sa tamang lugar nito. Ang itim na upahang sasakyan ay lumipas ng mahinahon sa makalye ng lungsod sa gabi. Nakaupo si Daniel sa likurang upuan, nerbiyosong iniayos ang manset ng kanyang puting polo. Sinusuri niya ang kanyang mahal na sutlang kurbata sa pangatlong beses upang matiyak na tuwid ito. Nakaupo si Christina sa tabi niya, ang mahabang nga kuko ay nainis na pumipindot sa screen ng smartphone. Ang mapulang baro ay mahigpit na nagbabalot sa kanya, nagpapahirap ngang pahinga, at ang matamis na malakas na amoy ngang kanyang pabango ay pumuno sa buong interior. Tandaan mo, Christina. Lumingon si Daniel sa kanya. Ang kanyang boses ay parehong palala at masaklaw. Lahat ng aking lumang klase ay nandito ngayon. Ang mataong dati ay iniisip na mas matalino sila sa akin. Ngayon sila ay madoktor, guro, ordinaryong inhinyero lamang. Dapat ipakita natin sa matalunan ang hitsura ng tunay na pera at tagumpay. Isinalpak ni Christina ang telepono sa maliit na branded na bag at ngumiti ng may pahamak. Daniel, bakit natin aksayahin ang aming gabi kasama ang talunan? Maari, sana tayong pumunta sa isang mas magandang lugar. Kailangan ko ito, galit na sinabi niya. Bukas ay pipirmahan ko ng kasunduan sa pagsasama sa korporasyon ni Ernesto. Bukas ay magiging hindi matutukso sa lungsod na ito. At ngayon gusto kong tingnan ang wataong nanungayaw sa aking ambisyon 15 taon na ang nakalipas. Kumilos upang mainggitin nila tayo. Mahinahon na huminto ang sasakyan sa harap ng pangunahing pintuan ng Imperial Hotel. Ang nga panauhin ay nakakonsentra na sa maliit ngunit maringal na banquet hall sa ikalawang palapak. Ang maginuo ay nagsusuot ng simpleng suwet na binili ilang taon na ang nakalipas, at ang mababay ay nagsuot ng maayos na mga baro. Nakatayo sila sa mga maliit na grupo, niyayakap ang isa't isa, nag-alalayan ng mga araw ng pag-aral, at nagtatawanan. Mainit at tapat ang kapaligiran. Marahas na itinutulak ni Daniel ang dalawang pintuan papalabas upang malampasan ang dingding ng may malakas na tunog. Ang napag-usap sa pasukan ay biglang tumahimik. Kumusta, mga kaklase? Malakas na sinabi ni Daniel, inilatak ang dalawang braso, upang marinig ng buong silid. Pumasok siya, pinangungunahan si Christina, ang buong hitsura niya ay nagbibigay ng pagmamataas. Nagsimula siyang lumakat sa paligid ng nga panauhin, mapanghimasok na pumipitik sa mga balikat ng nga dating kaklase.
Ang kanyang nga handshake ay masyadong malakas, ang ngiti ay masyadong malawak. Sumunod si Christina sa likod, tinitingnan ang simpleng damit na makaklase ng may pagamak at sadyang iniayos ang kanyang mabigat na gintong hikaw. Dalhin ang lokal na alakduan, bumulyaw si Daniel sa isang lalaking nagdadala eng tray, na bumulyaw sa isang batang lalaki. Magdala eng French champagne sa lahat ng mesa. Itatriat ko kayo. Maglaro na tayo. Nakpalitan ang makataw na awkward na tingin. Ang tunay na kasiyahan ng paktitipon ay mabilis na nakbihaydan sa tensyon. Umupo si Daniel sa upuang pamunuan ng gitnang mesa, at inibitahan si Christina na umupo sa kanyang kanan. Nagsalita siya ng walang tigil tungkol sa kanyang nga biyahe sa ibang bansa, portfolio nga mga investment, at personal na driver, hindi pinahihintulutan ang sinuman na makapagsingit ng kahit isang salita. Isang oras pagkatapos, nang ihay ng pangunahing ulam, tumayo ang dating leader ng klase at kasalukuyang regular na siruhano sa district hospital, na si Michael, mula sa kanyang upuan. Malumanay niyang kinakatok ang kanyang tinidor sa gilid ng baso, na nagpapahiwatik ng pagnanasang marinig. Nagsalita si Michael ng mahinahon, ngunit ang boses ay may nakatagong pag-alala. Masaya akong kasama kayo ngayon. Ngunit mayroon akong mahalagang kahilingan. Ang aming lumang propesor, si Ginoong Antonio, na tumulong sa lahat nating makamit ang ating diploma, ay nasa kagipitan. Ang maliit na pamangkin niya ay nangangailangan ng apurahang at mahal na spinal surgery. Naghihintay siya nga 6 na buwan upang may schedule, at maikli na ang oras. Nagtitipon kami ng pera sa isang grupong voluntaryo. Kung bawat isa ay makambag ng hindi bababa sa 500 piso, magtataglay tayo ngang kinakailangang halaga ngayon. Naging tahimik ang silid. Marami ang nagsimulang ilabas ang kanilang telepono para mag-transfer ngang pera. Ilan ang umaabot sa kanilang pitaka. Ang 500 piso ay malaking halaga para sa marami dito, ngunit nagmamahal sa lahat kay Ginoong Antonio. Palagi siyang tumutulong sa mga estudyante. Ang tahimik na pagkakaisa ay pinigilan ng masaklaw at mainis na boses ni Christina. Nanlabis siya at itinulak ang kalahating kinay ng plato ngarne ng malayo sa diri-diri. Ay, nandiyan na naman ang ngapulubi. Malakas niyang sinabi upang marinig ng lahat sa mesa. Iyon ang telebisyon, nakikita mo silang nag-aangat ng donasyon. Pumunta sa restauran, nakikita mo silang hawak kamay, nagsisilangang mamay sakit na bata, at tayo, ang mga matagumpay, ay kailangang magsustento sa kanila. Hayaan na ang estado na gamutin sila, nagbabayat tayo eng buwis. Isang tinidor ang nahulog mula sa kamay ng babaeng nakaupo sa harap niya ng may maingay na tunok. Ilang tao ang lumingon sa Christina ng may gulat. Tumayo si Michael, hawak ang baso, namumutla ang mukha. Babay. Hindi mo alam ang iyong sinasabi, maingat niyang sinabi. Ang buhay nga isang bata ang nasa panganib dito. Tama si Christina. Nagpaunlad si Daniel sa kanyang upuan, tinaas ang kanyang paa. Tumingin siya sa paligid ng silid ng may malamig, mapakmataas na tingin. Ang kawanggawa ay isang scam para sa magago. Ang matao ay hindi lamang marunong kumitang ng pera at gustong mabuhay sa gastos ng iba. Hindi ko nahanap ang aking milyon-milyon sa hagdan ng simbahan, Michael. Kinita ko ang maito gamit ang aking ulo. Kaya patawarin mo ako, ngunit hindi ko popondohan ang sakit ng iba. Isang mabigat, nakakasakal na katahimikan ang sumaklob sa banquet hall. Tinitingnan ng nakaklase ni Daniel siya nang may reklamo. Walang sinuman ang naglakaslop na sumalungat sa kanya. Ang pagsalungat sa isang taong nawalan ng konsiyensya ay nakakasuklam. Tahimik nilang inilipat ang para sa lider ng klase, sinusubukan na huwag tumingin sa direksyon ni Daniel at ng kanyang kasama. Upang mabawasan ang awkwardness, isa sa mga lumang kaklase, si Olga, ay nagsikap na baguhin ang paksa. Daniel, hindi pa namin tinanong. Mabababaas na si Lena Santos ngayong gabi. Nagpakasal kakagat pagkatapos ng pagtatapos. Naalala ko siyang isang tahimik, matalinong babae, palagi siyang nagbibigay sa amin ngang matalabago ang bawat pagsusulit. Dramatikong buntong hininga ni Daniel, nagpapanggap eng pagod. Kinuha niya ang isang baso eng champagne sa mesa at dahan-dahang pinaikot ito sa manipis na bahagi. Si Lena, natawa siya, bigkasin ang pangalan niya ng may halatang paghamak. Matagal na iyan. Itinaboy ko siya ng 15 taon na ang nakalipas. Huminto siya, tinatamasa ang atensyon ng manakaupo sa mesa. Nagugustuhan niyang takutin ang mga mayos, nakakainis na mga taong ito. Isipin mo, lumabas na siya ay isang kriminal. Naging preso, nagtagong ang kasalanan ng pagnanakaw at pandarambong. Nakaupo siya sa bilangguan, nagtatahi ng guwantes at nagpapanggap na inosente. Sa sandaling natuklasan ko ang katotohanan, agad ko siyang pinaalis kasama ang kanyang gamit.
Ayaw kong makaroon ng problema sa batas. Tinatakpan ni Olga ang kanyang bibig ng kamay, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa labas? Ngunit parang mayroon kang anak nun. Ang anak ng isang magnanakaw. Nakangiwi si Daniel ng diri-diri. Wala akong balak na mag-alaga ng dugong kriminal. Pinaalis ko siya at nakalimutan na ang usapang iyon. Malamang ay nagwawalis siya sa isang tindahan na yon, kung hindi pa siya nagsimula na uminom. Ang nga taong ganun ay nararapat na ilagay sa oven para sa init. Natawa nang may kasuklaman si Christina, tinatakpan ng mahabang kamay na may pulang kuko ang kanyang bibig. Naisip ko na. Bulong niya. Isang preso na hawak ang mop. Daniel, nailabas mo ang basura sa tamang oras. Ang nga nakaupo sa mesa ay inibaba ang kanilang nga ulo. Hindi sila komportable sa malapit sa lalaking ito. Ang inggit na gustong makita ni Daniel sa kanilang nga mata ay hindi lumabas. Tanging matinding, umuga na pagamak lamang. Nagdiwang si Daniel ng may kasiyahan, ininom ang baso ng champagne at inilagay ang walang lamang baso sa mesa. Naramdaman niyang ganap siyang nanalo sa palabas na ito ngang pagbobola. Hindi pa niya alam na ang kanyang pagtatagumpay ay tatagal ng wala pang 5 minuto. Ang mabagal, mapakmatuwid na kapaligiran na maingat na itinayo ni Daniel Cruz sa paligid niya ay biglang naputol. Ang dalawang mabigat na pintuan ng banquet hall ay dahan-dahang nabuksan, halos walang tunog. Isang matanda, bahagyang nakaluhot na lalaki na may mayos na kulay abuhing balbas ay nakatayo sa pintuan. Sumusupot siya ng orthopedic na tungkot. Siya ang dating rektor ng kanilang universidad. Isang tradisyonal na propesor na maraming nagtapos na maestudyante ang hindi na natakpuan muli-mula nang matanggap ang kanilang diploma. Ang napag-usap sa mesa ay unti-unting huminto. Nagsimulang magtaas ng ulo ang nga tao, inilalagay ang kanilang kutsara at tinidor. Kinutuban si Daniel ng hindi komportable, lubhang hindi nasisiyahan na ang kanyang tagumpay ay nagambala sa ganitong walang seremonya, ngunit natahimik siya, nagponlad sa kanyang upuan at mahinahon ay kinukurot ang crystal champagne glass. Magandang gabi, mga minamahal na nagtapos. Ang boses ng matandang rektor ay malambot, ngunit sa pamamagitan ng perpektong acoustics ng banquet hall, ang bawat salita ay malakas at malinaw. Humakbang ang guro ng ilang hakbang. Nakpaumanhin ako sa pagkakaabalang ang inyong selebrasyon. Ngayong gabi, isang pribadong hapunan para sa mga mamumuhunan at board of directors ay magaganap sa katabing paketengan hotel na ito. At nakit ko ang isang napakamahalagang tao na makipagkita sa atin sa loob ng ilang minuto, nahintay ang rektor sandali. Ang ngataw sa silid ay nagpalitan ng tingin, nag-iinteresang malaman ang tungkol sa pagpapakilalang ito. 5 taon na ang nakalipas, ang klinika ng ating universidad ay nanganganib sa pagsasara. Nagpatuloy ang matandang propesor, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kaming modernong kagamitan, walang pondo ng gobyerno, at patuloy naming nawawala ang nga pasyente. Pagkatapos ay lumabas ang isang benefactress, isang taong nagbayad ng buong gastos sa pagbabago ng gusaling pangoperasyon, hanggang sa huling sentimo, at bumili ng pinakamodernong life support equipment. Sa maraming taon, ang taong ito ay piniling mabuhay ng lihim, determinadong tumangging magbigay ng panayam at pampublikong pakilala. Ngunit ngayong gabi ay, pumayag siyang salubungin kayo. Ang pari ay magalang na lumayo, nagbibigay ngaan. Bukas ng malawak ang pintuan. Pumasok siya ng mahinahon, walang ingay, na may natural na biyaya at katahimikan na hindi ipinanganak, kundi niyelo ng maraming taon ng mahirap na karanasan sa buhay. Ang suite ay perpektong na Tyler, sa pinong milk white na tela, ay mahusay na akma. Isang maikling real per necklace ang nagliliwanag ng maliwanag na liwanag, eleganteng nakabalot sa kanyang lig. Ang buhok ay mayos na nakabun, nagpapakita eng sariwa, nagliliwanag na muha. Ang hitsura eng bisita ay walang kahit isang katanyagang detalye, walang hindi kinakailangang logo para ipakita. Gayunpaman, ang kanyang kinikilos ay nagbibigay ng kumpiyansa, mapayapang kapangyarihan na lahat ng nandun sa banquet hall ay instinktibong nagtuwid ng kanilang likod. Nakaupo si Daniel sa upuang pamunuan ng gitnang mesa. Kakataas pa lamang niya nga, baso sa kanyang ngalabi, handa ng lumunok ng isa pang higop at ipakita ang kanyang kawalan ng interes sa lahat. Biglang humina ang kanyang nga daliri. Ang mabigat na crystal glass ay dumulas mula sa kanyang kamay, nahulog sa gilid ng china plate at natuktok ng baliktad na may tuyong tunog. Ang malamig na French champagne ay nagwizik sa kanyang hita. Agad na tumago sa madilim na tela ng kanyang mahal na natalor na pantalong. Kahit hindi man lamang kumibo ang dating asawa. Nanatili siyang nakaupo, titibok sa babaeng pumasok nang hindi kumukurap ng mata. Biglang nahirapan siyang huminga, tulad ng ang kwintas ng polo ay biglang naging masyadong makitid.
Hindi pwedeng siya ito, ang dukha, takot na batang babae sa lumang payong jacket na walang awan yang iniwan sa malamig na ulan 15 taon na ang nakalipas ay dapat na matagal nang nawala, naagnas, naanod sa kailaliman. Ngunit ang taong nakatayo sa gitna ng bulwagan, nililiwanagan nga crystal chandelier, tinitingnan ang naroron ng may tingin ng ganap na kumpiyansa at talentadong leader. Hindi lumayo ang bisita ng mag-isa. Dalawang lalaki ang sumunod sa kanya, bumubuo nga malapit at mapagkakatiwala ang entourage. Humakbang si Dr. Jose sa kanang bahagi. Ang matangkat, malawak ang balikat na punong doktor ay nakatayo ng bahagyang sa likod, ngunit bawat maingat na galaw niya ay nagpapakitang kahandaan na protektahan ang babae anumang oras. Tinitingnan niya siya ng may malalim, tapat na paggalangang isang lalaki, habang sa kaliwa niya, ang daliri ni Daniel ay mahigpit na kumapit sa kahoy na armrest ng upuan ng kaya ang kanyang makamay ay manginig sa tensyon. Parang ang sahig sa ilalim niya ay biglang umiling-iling, gumuho. Sa kaliwa niya, maingat at mapakmahal na hawak ang sikoeng tagapagtatag ang pondo, ay si Ernesto, isang pambansang mamumuhunan at oligarka. Ang mismong taong ang isang pirma lang ay sapat upang matukoy ang pinansyal na kapalaran ni Daniel kinabukasan. Ang mismong taong ang kanyang security team ay kasalukuyang maingat na sinusuri ang background at accounting records ng iba. Sinabay ni Ernesto ang babae ng may kahangahangang paggalang, ang uri na hindi palaging ibinibigay sa maministro. Isang iniisip lamang ang malakas na umalingaw-ngaw sa isip ni Daniel, mabigat, malakit, at nakakatakot. Alam niya. Alam ng oligarka ang lahat. Huminto ang pinansyal na estratehistang pondo ilang metro mula sa gitnang mesa. Hindi man lamang lumingon ang babae upang tumingin sa kanyang dating asawa. Ang kanyang tingin ay dumaan sa kanya, tulad ng pagtingin sa isang walang lamang espasyo, isang mansa sa salamin na hindi nagdulot ng kahit anong emosyon maliban sa bahagyang pagnanasang makalampas. Iniabot ng pari ang mikropono. Ang nga mahinang daliri ay mahigpit na humawak sa makinis na plastik. Magandang gabi. Isang mababa, mainit, payapang boses ang umalingaw-ngaw sa buong tahimik na bulwagan, kumakalat sa bawat sulok. Ang aming pondo ay bihirang lumahok sa mapampublikong kaganapan. Mas husto naming magtrabaho sa tahimik na espasyo ng mga opisina at ward ng ospital. Ngunit ngayong gabi, narinig ko ang isang sitwasyon na nangangailangan ng agarang interbensyon. Humakbang siyang ilang hakbang pasulong. Ang mataw sa mamesa ay instinktibong lumayo, nagbibigay ngang daan para sa kanyang kapangyarihan. Ang kanilang atensyon ay naktutungo sa si Michael, isang senior student, na nakatayo pa rin doon na may walang lamang baso sa kamay, hindi pa ganap na naiintindihan ang kahalagan ng nangyayari. Sa tabi niya ay nakaupo ang gimaputlang gisinong Antonio, ang giulo ay nakayuko. Nasaksi ko ang kamakailang pag-usap ninyo, ang mainit na tingin niya ay bumangga sa matandang propesor. Magagino, ang tunay na klase ay hindi ang presyo ng suite, at tiyak na hindi ang brand ng upahang kotse na nakapark sa pasukan ng hotel. Ang kalidad ng tunay na elite ay ang kakayahang hindi mag-ignore sa kagipitan ng iba. Ito ang kakayahang mag-abot ng kamay upang tulungan ang mas mahina. Ang masalita ay nagawa ng mahinahon, walang pagpapakita o labis na emosyon. Ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw ng may katiyakan at bigat, ganap na nasisira ang pagmamalaki ng sinuman. Ang makaklase niya, ang 15 minuto lang ay dinurahan ni Daniel, ay ngayon ay tinitingnan siya ng may hayagang pahanga. Ang kandadoen eleganteng leather bag ay naksara. Isang makapal na sobre na may taling selyong wax ay nakalatag sa maningning na puting taklaeng mesa, mismo sa harap ng lumang talumpati. Ginoong Antonio. Sa unang pagkakataon, isang tunay, malalim na tenderness ang lumabas sa kanyang boses. Ang puso ngang Ina Foundation ay mananagot para sa lahat ng pinansyal na obligasyon para sa paggamot ng inyong pamangkin. Sa sobre na ito ay ang opisyal na liham garantiya mula sa isang klinika sa Singapore at mga tiket ng eroplano para sa flight bukas ng umaga. Isang espesyal na medical na flight ang lubos na nabayaran at naghihintay sa paliparan. Ang operasyon ay isa sa gawangang pinakamahusay na pediatric neurosurgeon sa Singapore. Hindi na kailangan pang mamanhik o mangolektangan pondo. Dahan-dahan na itinaas ng matandang propesor ang kanyang ulo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Ang makamay na nangingini, puno nga senyas nga katandaan, ay nagalangan na kumuhangan sobre. Sa sandaling mahawakan ang makapal na papel, ang matandang lalaki ay biglang tinakpan ng kamay ang kanyang mukha, tahimik na umiyak sa pasasalamat. Napalunok si Michael, na nakatayo sa malapit, nang may kahirapan at malalim na yumuko, malapit nang abutin ang kanyang bewang. Isang tapat na palakpak ang sumabog sa buong bulwagan. Tumayo ang ngataw mula sa kanilang naupuan. Ang ilan ay nagmamadaling punasan ang kanilang maluha, ang iba ay tumatangong ang pasasalamat,
Nagpapahayag ng paggalang para sa aksyon na muling nagpanumbalik ng kanilang pananampalataya sa hustisya. Tanging sa gitnang mesa ay ganap na nangunlahi. Nakaupo si Daniel ng matigas, nakatulat sa sandalan ng upuan. Ang basang tela ay nakadikit sa kanyang hita, nagbibigay ngamoy ngang maasim na alak. Ang kanyang nga mata ay nakabitin sa babay na kakapanahon na nagbayad ng isang invoice ng 10 milyong piso na may isang maliit na galaw ngang kamay, ang kabaliwan ay lumalala. Tinitingnan niya ang mismong babaeng mapakmataas niyang tinawag na basura at kriminal ng isang oras ang nakalipas sa harap ng lahat. Si Christina, nakaupo sa tabi niya, ay humihinga ng mabilis at mabilis. Ang kanyang ngapekang pimpalya ay patuloy na kumikislap, nagsisikap na mag-focus. Unti-unting naiintindihan ng kanyang batang isipan ang kanyang nakita. Tumingin siya sa magandang mukha ni Elena, sa mahal na perlas, pagkatapos sa kanyang sariling murang, makintap na singsing at ordinaryong baro. Ang nga mapanglaw, nakakensultong pulang ngahihiyan at walang lakas na galit ay kumalat sa kanyang lig at dibdib, permanenteng winasak ang kanyang perpektong balat. Lahat ng kanyang mapanlikhang pagmamalaki ay naglaho ng walang bakas nang nakatayo sa harap ng babaeng tunay na hawak ang kontrol. Sa ilalim ng liwanag ng nga crystal chandelier, ang mukha ni Elena ay hindi nagpapakita ng maliit na tagumpay o pagnanais na magiganti. Ang kanyang nga mata ay nagpapakita lamang ng malalim, kumpiyansang katahimikan ng isang taong maraming taon na ang nakalipas, sa isang malamig na boarding house. Ay nanumpa at tinupat ang pangakong iyon ng may karangalan. Ang palakpak ay umalingaw-ngaw pa sa banquet hall nang sa wakas ay natanto ni Daniel ang kakilakilabot ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang investment company ay nasa bingit ng pakabangkarote. Ang napakalaking utang sa managpapautang ay hindi na maatakluhan sa likod ng magagandang presentasyon at epektibong quarterly reports. Ang kasunduan kasama ang korporasyon ni Ernesto ay hindi lamang isang pagkakataon para sa paglago. Ito ang tanging paraan upang maiwasan ang bilangguan para sa financial fraud. At ngayon, ang susi ang kanyang kaligtasan ay nasa kamay ng babaeng itinapon niya sa malamig na ulan 15 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nilapastangan niya sa harap ng lahat ng kalahating oras ang nakalipas. Ang takot sa kinabukasan ay agad na nalunot ang lahat ng natitirang arogansya. Ang isipan ni Daniel ay umiikot sa isang iniisip lamang. Kailangan niyang ayusin ang lahat agad. Dapat gumanap ngang nagsisising asawa sa harap ng lahat, makunwari na lahat ng kanyang sinabi dati ay isang tanga, malupit na biro. Sa katapusan, siya ang amangan niyang anak. Hindi niya sisirain siya sa harap ngang isang pambansang mamumuhunan. Nagtayo si Daniel mula sa kanyang upuan. Si Christina, ganap na nalito, mahigpit na hinawakan ang kanyang manggas sa takot. Daniel, saan ka pupunta? Ano ang nangyayari? Nanginginig ang kanyang boses ng kasuklam-suklam. Bitawan mo ang kamay ko, gaga. Marahas na inalis ni Daniel ang kanyang kamay, hindi man lamang lumingon sa kanya. Nagmadali siyang pumunta sa fee table kung saan si Elena at ang kanyang nakasama ay kakarating lamang. Sa bawat hakbang, nagbabago ang kanyang postura. Bumaba ang kanyang nga balikat, yumuko ang likod. Instinktibong naglaho siya, tulad ng isang pinagalitan na aso. Isang pinilit, patay-patay na ngiti ang nagsimulang lumabas sa kanyang pawis na mukha. Elena. Huminto si Daniel sa gilid ng mesa. Ang kanyang boses ay nanginginig at mapanuya, walang natitira sa kumpiyansa ng kanina. Lumapit siya ng mas malapit, awkward na pinalawak ang dalawang kamay. Langit ka mangha-mangha ka. At palagi kong alam. Palagi akong naniniwala na magtatamasa kang malaking tagumpay. Elena. Matagal na kitang hinahanap, ikaw at ang iyong anak na lalaki. Naktuwid si Elena naklikot. Hindi siya natakot, hindi luminghon, at hindi nakpakita na galit. Dahan-dahan, napakamahinahon, kinuha niya ang isang mataas na baso ng mineral water sa mesa, niinom ang isang maliit na higop. Pagkatapos ay muling inilagay sa malinis na puting takla. Sa kanyang mamata ay walang galit o tagumpay. Tinignan niya si Daniel, tulad nega pagtingin sa isang walang lamang espasyo, isang mansa sa salamin na hindi nagtulot nega kahit anong emosyon kundi ang bahagyang pagnanasang makalampas. Hindi nakatanggap ngang tugon, sinubukan ni Daniel na humakbang isa pa, hinawakan ang kamay niya na nakalagay sa mesa. Shopot na. Isang mababa, makapangyarihang boses ang nagpatigil sa kanya. Tumayo si Dr. Jose mula sa kanyang upuan. Hindi siya sumiga. Wala siyang biglaang galaw, ngunit ang postura at malamig, determinadong tingin ay nagpapakita ang katibayan hanggang sa punto na instinktibong lumayo si Daniel. Sinakloban ng doktor ang kanyang malawak na mga balikat si Elena, hindi pinapayagan si Daniel na makarating sa kanya. Mas mabuti kang bumalik sa iyong lugar, sinabi ni Dr. Jose.
Ang bawat salita niya ay malinaw, mabigat, at nagbababala ng kasamaan sa sinumang gustong balewalain ito. Nagluway-luway si Daniel at binuksan ang kanyang bibig, balak na sabihin ang ilang kahapis-hapis tungkol sa kanyang legal na karapatan bilang dating asawa, ngunit ang salita ay nakulong sa kanyang tuyong lalamunan. Isang batang lalaki ang lumapit sa mesa mula sa likod ng nagsisisikang nga bisita sa daanan. Sa edad na 15, mas matangkat na si Andres kaysa sa kanyang ama. Ang baro sa navy blue ay angkop sa kanya. Tumingin si Daniel sa batang lalaki, nalito, at agad na nakilala ang kanyang sariling ngalinya. Ngunit ito ay pakakatulat lamang ng panlabas na anyo. Walang bakas ng kartehan ng kanyang ama, kasinungalingan, o duwag sa mukhang kabataang lalaki. Tinitingnan ni Andres si Daniel ng may mabigat, matanda, maingat na ekspresyon ng isang matatandang tao. Isang pag-iisip na makakaligtas ang biglang kumislap sa isipan ni Daniel. Isang anak na lalaki, dugong kanyang dugo. Ang batang lalaki ay tiyak na pupunta sa ama na hindi niya nakita sa buong buhay niya. Mababasak nito ang awkward na katahimikan. Mahahalinhan nito si Elena na maging malambot sa harap ngang mamumuhunan. Malawak na pinalawik ni Daniel ang kanyang nga braso ng dramatiko. Ang anyo ngang mapakmahal na ama, nagdurusa, na ngayon ay lumabas. Ang anyo na maingat niyang pinraktis sa harap ngang salamin maraming taon bago para sa ma-audit ngunit hindi kailanman ipinahayag. Anak, malakas na sinabi ni Daniel, humakbang ngang isa patungo sa kabataang lalaki. Ang aking tagapagmana, lumpit ka sa iyong ama. Gaano ka nakalaki, anak? Ganap na natahimik ang manataong nasa paligid. Ang manakaklase niya ay mataman na sinusunod ang palabas ng pamilya na nagaganap sa nakatikang manamata, natatakot na mapalampas ang kahit isang salita. Huminto si Andres 1 metro ang layo mula kay Daniel. Ang mukhang batang lalaki ay ganap na walang ekspresyon. Ang dalawang braso lamang na nakabitin sa tabi niya ay mahigpit, at ang mga labi ay mahigpit na nakapilit. Tinitingnan niya ang nerbyoso, pawis na lalaki sa harap niya at nakita lamang ang isang ganap na estranyo, at nabagbag. Nakamali ka. Ang boses ni Andres ay malamig tulad ng yelo, mapakmabait na nakakamatay. Hindi siya sumiga, ngunit sa katahimikang sumunod, lahat ay narinig ang kanyang sinabi. Namatay ang aking amaeng 15 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan na ibinaba ni Daniel ang kanyang nga nakaabot na braso. Ang nayayamuming ngiti niya ay naglaho, nagiwan ng ganap na kalituhan, kaawa-awang kahihinatnan. Ano ang sinabi mo, Andres? Nandito ako. Ako ang iyong tunay na ama, kaya ko ang lahat ng kailangan ko para maging masaya. At isang lalaking nagtataksil sa kanyang anak para sa isang komportableng opisyal na upuan ay hindi nararapat sa ating oras kahit isang segundo, matibay na nagsalita si Andres, ang seryosong tingin ay hindi lumayo kay Daniel. Umalis ka. Binablok mo ang aming liwanag. Mahinahon na lumayo si Andres kay Daniel, na nakatayo ng walang kibo, lumapit kay Elena at nakatayo sa tabi ng kanyang upuan, inilagay ang kanyang kamay sa sandalan ng upuan tulad ng isang lalaki. Ito ay isang simpleng galaw ngunit napakamalinaw. Iyon ang hangganan na hindi na kailanman papayagan ang paktawid ni Daniel. Isang mabigat na katahimikan ang sumaklop sa silid. Ang tanging tunok ay ang mahinang humngang air conditioning sa kisame. Nakatayo si Daniel sa gitna ng selebrasyon ng iba, nangunguna, itinakwil ang kanyang sariling anak, pinigilan ang isang katotohanan na hindi na niya mapagpalit o tinatanggap. Nagsimula siyang mabagal at awkward na lumiko patungo sa kanyang mesa, umaasang makatakas sa dose-dose ng masaklaw, matalas na tingin ng gadating kasamahan. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahan at mabigat na tumayo si Ernesto mula sa kanyang upuan. Ang pambansang mamumuhunan ay nanahimik at sinundan ang buong senaryo sa buong gabi. Sinadya niyang hindi makialam sa pribadong pag-usap sa pagitan ni Elena at ng kanyang anak, iginagalang ang kanilang karapatang tapusin ang relasyong ito. Ngunit ngayon ay oras na niyang magsalita. Ang oligarka ay nagsarlit ng mahal na diaket ng may sanay na galaw at tumingin kay Daniel. Ang tingin ni Ernesto ay seryoso at mabigat. Walang galit o pakabigo doon. Tanging malamig, ganap na pagunawa sa taong nakatayo sa harap niya. Kaya ikaw ang Sobolev. Ang boses ng mamumuhunan ay mahinahon, ngunit si Daniel ay malinaw na nataranta, tulad ng sinapaw. Sinubukan ni Daniel na gumawa nga pakapinilit na ngiti at tumango ng sangayon sa kanyang kasama, ngunit ang kanyang lig ay hindi sumunod. Iyan ang Sobolev, nagpatuloy si Ernesto ng dahan-dahan, maingat, pinigilan ang bawat salita, ang lalaking itinaboy ang kanyang asawa, at anak sa malamig upang mapanatili ang kanyang komportableng opisyal na upuan. Narinig ang maingay na tawa sa mamesa.
Ngayon ang masalitang sinabi ni Daniel nang may pakmamalaki ng 15 minuto na ang nakalipas ay may tunay na nakakatakot na kahulugan para sa lahat ng naroron. Iniulat ng aking security agency ngayong umaga na ang inyong investment company ay nasa matinding pinansyal na kagipitan. May malalaking butas sa mga ulat, mga pautang na hindi na ninyo nabayaran ng matagal na. Umakbang ang mamumuhunan ng isa, ang tingin ay hindi lumayo sa maputlang mukha ni Daniel. Handa akong talakayin ang restruktura ng inyong utang. Sa malaking negosyo, lahat ay maaring mangyari. Lahat ay nakakamali, natitisot. Akala ko ay isa ka lamang isang masamang manager na nabigong masama, Sobolev. Tinitingnan ni Ernesto si Daniel mula sa ulo hanggang sa paa ng may pagamak, ang tingin ay huminto sa kanyang pantalon, basa-basa ng stale champagne. At lumabas na mayroon kang napakalubhang kapintasan. Ang masalita ni Ernesto ay nakatayo sa hangin tulad ng isang mabigat, hindi mapagpalit na katotohanan. Sinubukan ni Daniel na huminga, ngunit nahirapan. Instinktibong suportahan ang kanyang sarili sa gilid ng mesa nang may nanginginig na makamay, para lamang mapanatili ang balanse. Ernesto, pakinggan mo, hindi mo ito magagawa dahil sa personal na dahilan. Mahirap na gumalaw ang mga labi ni Daniel, nagawa lamang na makaluwal ngang isang malat na bulong, kahapis-hapis. Ito ay malaking negosyo. Mayroon tayong mga paunang kasunduan, mga pirmadong memorandum of agreement, matatalo tayo. Ang oligarka ay hindi man lamang kailangang sumigaw. Hindi man siya kailangang mataas ang boses upang mapababa ang isang tao. Ang aking korporasyon ay opisyal na lumalabas sa lahat na negosasyon, opisyal na inihayag ni Ernesto, tinitignan ang buntong ng mga mata nga natalo niyang kausap. Walang kasunduan. Bukas. Eksaktong 8 gram umaga. Ang aking maahente ngang seguridad ay magsusumite ngang lahat ng nga dokumentong na kolekta namin tungkol sa maplano ngang pandarambong, mangga dumi account, at mangga talaan ngang operasyon sa tanggapan ng prosekusyon. Kasama ang nga kopya, para sa inyong nga pangunahing nagpapautang. Sa palagay ko ay sila ay lubhang mag-interesa upang malaman kung saan eksaktong napunta ang kanilang pera. Natapunan si Daniel. Bumaba ang kanyang nga balikat. Ang tela nga niyang mahal na Italiano na dayaket ay lalong gumulubot sa kanyang likod. Isang malinaw na kamalayan, nakiwan sa kanyang walang boses. Ito ang katapusan. Sa mundong napakalaking pera, ang masalitang tulad nito, na binikas sa harap ng dosa-dosa ng masaksi, ay katumbas ng ganap na agarang pagkawasak ng karera. Bukas ay magigising siyang walang anuman, at may kriminal na kasong naghihintay. Ang tunong ng upuan na pinuwersa ay pumutol sa katahimikan sa hapagkainan. Biglang tumayo si Christina, ang anyong ng pakasuklam at galit ay lantat. Mabilis na kinuha ang kanyang maliit na branded na bag sa mesa, mabilis na tinanaw ang maputlang kasama. Ang pangunahing issue ay mabilis na lumabas sa kanyang makatotohanang isipan. Ang salu-salo ay tapos na, ang kanyang maka-account ay nalimita, at walang makakapagtustos sa kanyang luho. Paalam, talunan, malakas niyang sinabi, nang may hayagang paghamak. Nasayang ko na masyadong maraming oras para sa iyo. Hindi ako naglalakbay kasama ang mamapakumbaba at kriminal. Gamit ang isang bihasa, sanay na galaw, agawin niya ang mabigat na singsing na may susing maybah mula sa kamay ngang iba at mabilis na lumakat patungo sa labasan, ang kanyang high heel ay tumatahol ng hindi kanais-nais sa sahig na kahoy. Hindi man lamang sinubukan ni Daniel na pigilan siya. Wala na siyang lakas. Dahan-dahan na lumingon sa mga taong pinahandaan niya ang buong gabi, napagtataguan ang tingin ng mga taong kanina ay pinakita niyang niluluwalhati. Walang kahit isang pakawa, o habag sa mga mata nga madating kaklase niya. Ang pinuno nga lasena si Michael ay tahimik na bumalik sa kanyang mesa, ang lahat ng kanyang kilos ay nagpapakita na ang debate ay tapos na. Ang iba ay sumunod, lumayong isang hakbang, tulad ngang natatakot na madungisan ng taong ito. Isang makulay na kakasakal, ganap na paghihiwalay ang sumaklop kay Daniel. Hindi na makayanan ang pagtitigan ng mamata, lumingon siya at, halos hindi na makagalaw ang nanginginig na pa, lumakat patungo sa pintuan. Sa bawat hakbang, tumulo ang kanyang bilis, naging isang lakpak na pagtakbo. Gusto lamang niya ang isang bagay. Makatakas sa mga taong ito, tumakas mula sa kahihiyan. Sumugod siya sa labas ng basta-basta, halos nawalan ng kontrol, humihingal. Isang malamig na hangin ng gabi ang biglang tumama sa kanyang mukha, nagpapalunod sa kanya. Isang malamig na ulang ng Nobyembre, alo ang ulang yelo, ay nagsimula na. Gayang inaasahan, ang itim na mahal na sasakyan ay wala na sa harap ngang pintuan. Ang mananginginig, walang lakas na kamay ay mabilis na humilang ang itim na smartphone mula sa bulsa. Ang screen ay dumulas mula sa magabot sintaas na patak.
Ang magadaliri ay namanhid, hindi tama ang paklik sa pindutan sa taxi app. Sa wakas, ang order para sa mahal na sasakyan ay kumpleto. Isang pulang marka ang lumabas sa screen, ang transaksyon ay tinanggihan ng nagbibigay na bangko. Ang nga malamig na daliri ay mabilis na nagpalit ng card sa app, pinili ang corporate credit card ng kumpanya na may walang limitasyong credit. Isa pang pulang marka. Ang card ay nakalok. Ang security department ng kanyang sariling kumpanya ay tila nakatanggap ng senyales mula sa mga taong si Ernesto sa antas ng shareholder at agad na pinigilan ang lahat ng access sa mga account. Natatakot na ang direktor ay tatakbo. Iniwan siyang walang anuman, ganap na nag-isa. Sa makalyang gabi, sa hindi tumitigil na ulan, ang hangin ay tumatahol ng mas malakas, pinupuyat ang malamig na manggabutil ng ulan yelo sa kanyang muha. Ang manipis na Italiano na suwit niya ay nabasa ng 1 minuto lamang. Ang halumigmig ay tumagos sa kanyang balat, kaya ang kanyang katawan ay mabilis na nanginginig ng hindi kontrolado. Ang mahal na leather shoes na may manipis na sulya ay dumulas sa malamig na basa na aspalto. Nilapastangan, nasira, at nawalan ngang lahat. Lumakat siya sa madilim na kalsada, inilagay ang pulang mea kamay dahil sa lamig sa kanyang bulsa. Ang maliwanag ng ilaw ng kalsada ay maputla na nagliliwanag sa mga kulay abuhing ginizang tubig sa bangketa. Ang nakakamatay na lami, ginagawang bawat hakbang ay parusang, nakakamatay na kaparusahan. Sa sulok ng kalsada, kung saan malakas ang hangin, ang kanyang paa ay dumulas sa manipis na maputlang yelo. Ang makamay na nasa bulsang ng pantalon ay hindi nakahabol sa pagbagsak. Hindi nakanatay ngang balanse. Bumaksak si Daniel, lumuhod sa isang malalim na lusak sa tabi ng bangketa. Agad na tumagos ang malamig na tubig sa kanyang pantalon. Ang nga pagsisikap niyang tumayo ay walang kabuluhan. Ang nga kalamnan ay nanigas, at ang lakas ay sa wakas ay naubos na. Ibinaba ang ulo, magoses na umanig, lumuhod siya sa putik, naramdaman ang mapata ang tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok. Nahalo ang matinding takot at sukdulang kawalan ng pag-asa. At sa sandaling iyon, samantalang lumaluhod sa frozen puddle ngang Nobyembre sa ilalim ng bagyo ngang ulan yelo, isang malinaw, malupit na kamalayan ang biglang lumabas sa kanyang isipan. Eksaktong 15 taon na ang nakalipas, sa isang katulad na kakilakilabot na gabi, katulad na hangin ng bagyo, pinilit niya ang kanyang asawa, na may hawak na maliit na bata, sa labas ng bakal na pintuan. Ninakaw niya ang kanilang tahanan, inalis ang init, ang proteksyon, at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Itinapon niya ang 2 luhang papel sa lupa at sinarhan ang pintuan. Lahat ng bagay ay bumalik. Ang buhay ay bumalik sa simula, at ngayon ay nahanap niya ang kanyang sarili sa posisyon ng babaeng kanyang ipinagtataksil. Ang karma ay hindi nakakalimot ng anuman. Kalahating oras pagkatapos, ang malalaking salaming pintuan ng Imperial Hotel ay muling nagbukas. 3 tao ang mahinahon na lumabas sa malawak na kubyerta. Ang hangin ay patuloy na nagpapagulo ng basa-basang niyebe sa aspalto. Ang maginizang tubig ay may manipis na yelo. Ngunit para sa kanila, ang masamang panahon ay hindi na mahalaga. Huminto si Dr. Jose at agad na hinubat ang kanyang maluwag, makapal na diaket. Lumapit sa si Elena mula sa likod, maingat na binalot ito sa kanyang nabalikat, pinoprotektahan siya mula sa malamig na hangin, at malumanay, tulad ng isang lalaki, niyakap siya. Ang diaket ay nagbibigayng mainit at mapakakatiwalaang amoy. Ang babae ay hindi umatras o tumangging tumatanggap ng tulong gayang dati. Pinawala ang kanyang nabalikat, pagod pagkatapos ng gabi, pinayagan niyang alagaan ng iba ang kanyang sarili sa unang pagkakataon sa maraming taon. Naramdaman niyang mainit at napakapayapa. Yumuko ang doktor at malumanay, nang walang hanggan ng tenderness, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Nakatayo si Andres 2 hakbang mula sa kanila. Hindi na siya nakmumukmok. Ang makamay niya ay nakarelax. Tinitingnan niya ang kanyang ina at ngumiti ng tapat, nagliliwanag. Nakita niya na ang matagal na pananatiling tensyon na sumasaklaw sa kanyang muha at lumilitaw sa gilid ng kanyang ngalabi sa maraming taon ay nawalan ng walang bakas. Hinayaan na siyang nakaraan. Ang maliliwanag, malalim na mga mata ni Elena ay nakatuon sa langit ng gabi. Ang malalaking niebe ay umaandar sa dilaw ng mga ilaw ng kalsada, dahan-dahang bumabagsak sa basang aspalto. Ang bigat ng diaket sa kanyang nabalikat, ang mainit na yakap ni Dr. Jose, at ang pantay, payapang pahingangang kanyang matatandang anak sa tabi niya ay nagbibigay sa kanyang malalim na kapayapaan. Hindi na siya natatakot sa malamig na ulan ng Nobyembre. Ngumiti siya bilang tugon kay Andres, isinara ni Elena ang kanyang mata,
Naramdaman ang matagal na mga taon ng sakit, takot, at pag-alala na nagresulta sa panghabang buhay na pag-urong. Mga minamahal na mambabasa, salamat sa pakikinig sa kwentong ito hanggang sa katapusan. Umaasa kami na ang kwento ni Elena ay humipo sa inyong mga puso. Gusto naming malaman kung anong madamdamin at kaisipan ang nagising nito sa inyo. Paano kayo kikilos kung nasa sitwasyon ng pangunahing tauhan, nang siya ay naging walang tirahan kasama ang isang maliit na bata dahil sa malupit na pagtataksil ng kanyang asawa? Mayroon kaya kayong lakas na bumangon mula sa kailaliman ng may dangal at hindi matumba?